master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1031 hanggang 1040. Kabanata 1031, pagpatay sa isang tao gamit ang kutsilyo ng iba lalawigan ng Five River. Isang partikular na hotel, sa isang maluwang, ngunit malambot, at malaking kama. Isang babaeng nakasuot ng pulang bestida ang nakahiga roon. Ibinunyag ng babae ang kanyang magagandang hita at pininturahan ang kanyang mga labi ng matengkad na pula. Sobrang nakakaakit, kumabog, kumabog. Sunod-sunod na katok ang umalangaw-ngaw, at mabilis na napaupo ng tuwid ang babae. Inabot niya ang gasa sa kama at itinakip ito sa kanyang mukha. Pumasok ka. Sa isang iglap, nagsalita siya sa boses na kasing lamig ng isang malaking bato ng yelo. Pulang mga labi na mabangis na parang apoy, isang kagandahang malamig na parang yelo. Magkasalungat ang mga katangian, ngunit nagpakita siya ng pambihirang alindog. Mga matatandang Victor. Bumukas ang pinto. Lumuhad si Wendy Johnson sa isang tuhod, pinananatiling nakabukas ang pinto. Sa labas, ilang gwardya ng North Sea ang maingat na nagmamasid sa kanya. Wala ka sa Gonzales City. Dahan-daang itinaas ni Elder Victor ang kanilang mga kamay, sinulyapan ang kanilang mga kuko na may mga diamante, at mahinang nagtanong, ano ang nagdala sa inyo rito? Mga Elder Victor, patay na ang batang Panginoon, hindi na ako maaaring manatili pa sa lungsod ng Gonzales. Ubo. Habang nagsasalita, mahina siyang umubo. Natatakbuhan ang sahig ng ilang patak ng sariwang dugo. Nasugatan ka. Nanatiling malamig ang tono ng boses ni Elder Victor. Nasaksak ako ng espada habang nakikipaglaban sa isang hindi nakikilalang Grandmaster. Namumutla ang mukha ni Wendy Johnson, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Para masigurong hindi siya mawawala sa kahinahunan sa harap ni Elder Victor. Isa nga pala siya sa apat na ginoon ng North Sea, at hindi bagay sa kanya ang magmukhang masyadong magulo. Narinig ko na binanggit ng batang Panginoon ang isang taong nagngangalang Rogan Harsh. Nagpadala na ako ng mga tao para siyasatin ito, pinag-cross ni Elder Victor ang kanilang balingkinitan at mapuputing mga binti, na nagpapakita ng mga maselang paa. Sabi mo lang, patay na ang iyong master. Paano siya namatay, at kailan? Mula simula hanggang katapusan, hindi nagbago ang kanilang tono. Ang lamig gaya ng dati. Kahit na narinig ang pagkamatay ng batang Panginoon, wala pa ring emosyong mababakas. NON.co Omicron. Gayunpaman, ito ay isang nasasakupan na direktang nasa ilalim nila. Isa sa mga taong matagal na nilang nakatrabaho. Nang plano naming umalis, napalibutan kami. Handang-handa ang kalaban, at ako naman ay nasugatan na. Nabihag ang batang Panginoon, at wala akong ibang nagawa kundi patayin siya sa kawalan ng pag-asa. Si Wendy Johnson, na dating prinsipe ng alyansa ng North Sea, ay nanginginig na lumuhad ngayon sa harap ni na Elder Victor. Nagsalita siya bilang depensa sa sarili. Magaling ang ginawa mo. Kumaway si Elder Victor patungo sa pinto. Kunin mo ang tabletang ibinigay ni Elder Ellsworth mula sa Medicine King Valley kagabi, at kumuha ka rin ng mainit na tubig para kay Mr. Hangin na Asol. Oo, tumalikod at umalis ang bantay ng North Sea sa pintuan. Pagkalipas ng kalahating minuto, bumalik ang gwardya na may dalang kahon ng gamot sa kaliwang kamay at isang tasa ng mainit na tubig sa kanan, saka pumasok sa silid. Ito ang medicinal pill na regalo ni Elder Ellsworth mula sa Medicine King Valley noong bumisita siya sa prinsesa kahapon. Pagkatapos mong inumin ito, dapat ay gumaling ka sa loob ng 2 araw, sabi ni Elder Victor habang binubuksan nila ang kahon at inilabas ang isang tableta na may 2 jade fingers. Nagpapasalamat ako sa mapagbigay na regalo ni Elder Victor at sa kabaitan ng prinsesa. Dali-daling iniabot ni Wendy Johnson ang kanyang mga kamay, magalang na tinanggap ang maitim na tableta. Pagkatapos ay kumuha siya ng mainit na tubig mula sa gwardya at nilunok ito ng isang lagop. Nang mapunta ang tingin niya sa kahon na gawa sa kahoy, bigla siyang natigilan.
Ang napakarangyang kahon ay naglalaman lamang ng isang tableta. Kitang-kita ang kahalagahan nito. Sa loob lamang ng kalahating minuto, naramdaman ni Windy Johnson ang mainit na daloy ng kuryente sa kanyang katawan. Isang senyales na gumagaling na ang kanyang katawan. Banal na medisina. Napakahalagang gamot, hindi ako karapat-dapat dito. Napuno ng takot at kaba si Windy Johnson. Ang gayong mahimalang gamot ay napakahalaga kahit sa Medicine King Valley. Pero ngayon, ipinagkakalog ito sa kanya ni Elder Victor. Ang gamot ay dapat inumin ng mga tao. Ang sukdulang bisal nito ang pinakamahalaga. Dahan-daang itinaas ni Elder Victor ang kanilang kamay, tumayo ka. Isa ka sa 4 na ginoo ng North Sea at malaki ang naitulong mo sa layunin ng prinsesa. Salamat, Kuya Victor. Tumayo si Windy Johnson, nanatiling nakayuko ang buong poster. Nakausap ko na ang prinsesa, pagkatapos maibalik ang North Sea, ibabalik namin ang maharlikang katayuan ng inyong pamilya Johnson. Nang inig ang katawan ni Windy Johnson sa mga salitang ito mula kay Elder Victor. Ang kanyang paningin, medyo malabo. Salamat po. Salamat po, prinsesa, at Elder Victor. Sumuko na siya sa pagpapanumbalik ng karangalan ng kanyang pamilya, kahit ang paghihiganti na lang ang pinagtuunan niya ng pansin. Pero ngayon, kusang tumulo ang mga luha ni Windy Johnson. Ayos lang, ang pamilya Johnson mo ay may dugong maharlika. Kapag naibalik na ang North Sea, kolektibong pamamahalaan pa rin natin itong lahat. Si Elder Victor, habang sinusuportahan ang kanyang noo gamit ang kanyang kamay, ay nagsalita ng walang pakialam, medyo pagod na ako. Maaari ka munang magpahinga sa kabilang kwarto pansamantala. Kapag naimbestigahan ko na ang bagay na ito sa Gonzales City, bibigyan kita ng bagong gawain. Papaalis na ang nasasakupan mo. Pinagsalikop ni Windy Johnson ang kanyang mga kamao at magalang na sinabi, nais ko ang mabuting kalusugan at walang hanggang mahabang buhay para kina Prinsesa at Elder Victor. Pagkasabi niya noon, tumalikod na siya palabas ng kwarto. Putok ang pinto. Isinara ito ng gwardya. Tinanggal ni Elder Victor ang kanyang maskara, bahagyang kumunat ang kanyang noo nang makita ang marka ng lipstick dito. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa dressing table, kinuha ang lipstick, at sinimulang ilagay ito sa harap ng salamin. Ilang sandali pa, muling itinulak pabukas ang pinto. Prinsesa, nang makita ang bagong dating, dali-daling ibinaba ni Elder Victor ang mga kosmetiko at tumayo upang magbigay pugay. Kumusta ang naging usapan? Ang prinsesa ng Hilagang Dagat ay nababalutan din ng puti, at nakasuot ng gininto ang damit na parang phoenix. Sa ibabaw ng kanyang ulo, isang phoenix hairpin ang nakalagay. Ang Medicine King Valley ay handang makipagtulungan sa amin ng may lubos na kooperasyon. Yumuko si Elder Victor at marahang nagsalita, kagabi, nakipag-usap ako kay Medicine King Valley, at napagpasyahan naming sumugod sa silangan ngunit umatake sa kanluran, at gamitin ang kamay ng iba para suntukin. Kaninong kamay ang ating hinihiram? Tila pagod ang prinsesa, nakahiga ng diretso sa kama nang walang pakialam sa hitsura. Napaka-komportable nito. Minasahin niya ng marahan ang kanyang mga sentido, tila pagod na pagod. Gagamitin natin ang kamay ng Ghost Valley para atakihin ang kanlurang tagiliran ni Keller Radcliffe. Marahang tumawa si Elder Victor, ang hari ng mga gamot mismo ay pumunta na sa Ghost Valley, at kung magiging maayos ang lahat, ang kompetisyon sa martial arts bukas ay magiging kapana-panabik. Tunay ngang inaabangan ko iyon, sabi ng prinsesa na may bahagyang ngiti, na parang pagod, mahigpit na binabantayan si Keller Radcliffe. Kailangan kong mag-isip ng paraan para maakit siyang lumabas. Prinsesa, hindi mo na dapat ilagay ang sarili mo sa panganib. Ayon sa aking impormasyon, naging maingat na si Julius Reed sa iyo. Nag-aalala ako, nag-alangan si Elder Victor. Walang problema yan, mas ligtas ang lugar kung mas mapanganib. Gayunpaman, bukas, kakailanganin mong mag-ayos ng isang double party para makadalo sa martial arts competition sa tahanan ng pamilya Kensington. Habang binabanggit niya ang pamilya Kensington, may bahid ng pandidiri ang tono niya. Hindi man lang namamalayan ni Henrik Kensington na ang prinsesang nakita niya ay isang impostor. Malamang nangangarap pa rin siyang maging manugang natin. Humagalpak si Elder Victor, kung hindi dahil sa interes natin sa kapangyarihan ng Bundok Shu, hindi siya magiging karapat-dapat sa ganitong pag-uugali mula sa ating North Sea.
Pagkasabi niyan, tumigil siya, bahagyang nagulat. Nakatulog ang prinsesa ng hilagang dagat sa kama. Mabilis na kumuha ng kumot si Elder Victor at dahan-daang tinakpan ang prinsesa. Samantala, libu-libong kilometro ang layo mula sa Gonzales City, sa loob ng isang malawak na hanay ng kabundukan. Isang grupo ng mga tao ang nakasakay sa mga kabayo, dahan-daang naglalakad sa landas ng bundok. Sino ang pupunta doon? Sumisirit, sumisirit, sumisirit. Ilang figure ang mabilis na dumaan. Kasunod nito, 7 disipulo ng Ghost Valley, na may hawak na mahahabang kutsilyo at nakasuot ng asol na damit, ang hamarang sa dinaraanan ng mga manlalakbay. Ito ay isang pinaghihigpitang lugar ng Ghost Valley, ipahayag agad ang inyong mga pangalan. Itinaas ng pangunahing disipulo ang kanyang kutsilyo at malamig na nagtanong. 3 kilometro pa ang layo, ay ang malalaking gate ng Ghost Valley. Ako ang hari ng mga gamot, mayroon akong mga agarang bagay na dapat pag-usapan kasama ang Valley Master ng Ghost Valley. Magulat agad, huwag mag-atubiling. Nakaupo ang hari ng mga gamot sa kanyang kabayo, itinuro ang kanyang pananim sa pangunahing disipulo ng Ghost Valley, hindi mo kayang bayaran ang mga kahihinatnan. Maghintay ka. Tumalikod ang disipulo at tumakbo patungo sa pangunahing compound ng Ghost Valley sa napakabilis na bilis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1032, binago ng pusa ang Coronadong Prinsipe. Ang Ghost Valley at Medicine King Valley ay nasa isang nagtutulungang relasyon. Gustong pinuhin ng Thunder Peak Hall ang life prolonging pill, at magagawa lamang nila ito sa pamamagitan ng Medicine King Valley. Kung tutuusin, walang organisasyon sa ilalim ng langit ang mas nakakaintindi ng alchemy kaysa kay Medicine King Valley. Bagamat kontrolado ng Medicine King Valley ang ilan sa mga formula, ang mga pinakamahalagang hilaw na materyales ay makukuha lamang sa pamamagitan ng Ghost Valley. Ang tatlong partido ay nagsuri at nagbalanse sa isa't isa, nagtulungan, at kinuha ang kanilang kailangan. Ngunit ang mga hangarin ng tao ay malayong matupad. Ngayon, may gustong sirain ang balanse. Ayon sa mensahe mula sa Supreme Elder, ang henyong alchemist na nasa malayong Boulevard Mountain ay halos tuluyang natunaw mula sa glacier. Panahon na para gumawa ng malaking hakbang ang Medicine King Valley. Bilang isang pangmatagalang katuwang na malapit ng kontrolin ang lahat ng mga formula, nagsimula na ang hari ng gamot ng mga Pakana laban sa kanyang mga dating kaibigan. Ang hilaw na material na iyon, na dugo ng tao, hindi na maaaring iwan sa Ghost Valley. Gusto nila itong manapalyuhin. Ang dahilan kung bakit hindi nila piniling piliting paksain ang Ghost Valley ay dahil sa likod ng Ghost Valley, naroon din ang ilang mahahalagang tao. Mga figurang tulad ng Supreme Elder of Medicine na si King Valley. Ang mga taong ito ay karaniwang hindi nakikialam sa mga gawain ng Ghost Valley, ngunit kapag ang isang kakilakilabot na kaaway ay umatake, mamamagitan sila upang protektahan ang Ghost Valley. Ginawa pa nilang lubos na maingat ang Supreme Elder of Medicine na si King Valley. Kaya, naisip ng hari ng medisina na pumatay gamit ang isang hiniram na kutsilyo. Gamit ang kutsilyo ni Julius Reed, para patayin ang Valley Master ng Ghost Valley. Sa gitna ng kaguluhan, huhulihin nila ang taong itinago ng Thunder Peak Hall sa Ghost Valley at kukunin ang dugo ng tao para sa kanilang sarili. Ganito ang sitwasyon sa pangunahing bulwagan ng Ghost Valley. Nakikipag-usap ang Valley Master sa isang lalaking nakaitim. Ang lalaking nakaitim ay nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa. Kasama ang pares ng itim na gwantes na gawa sa katad. Ginoo, Michael, pagod ka siguro sa biyahe, bakit hindi ka nalang dito magpalipas ng gabi? Ikinumpas ng Valley Master ang kanyang kamay, hudyat na umatras ang kanyang mga nasasakupan. Sa bulwagan, silang dalawa na lang ang natitira. Galing kay nanay ang utos, kailangan kong kunin ang babaeng itinago mo rito, sabi ni Devlin habang kinukuha ang isang tasa ng tsaa at marahang humigop. Masarap ang tsaa, hindi ko inaasahan na eksperto ka pala. Natatakpan ng itim na maskara ang mukha niya, tanging ang mga mata at bibig niya lang ang natatakpan. Kahit ang ilong niya ay nakatago sa ilalim. Ang hindi alam ng mga tagalabas. Ang maskarang ito ay nagsisilbi ring simpleng gas mask. Sa bahagi ng butas ng ilong, mayroong maraming patong ng mga pansala.
Kung makakaranas siya ng panganib, maaari siyang huminga gamit ang kanyang ilong upang pansamantalang maiwasan ang paglanghap ng mga mapaminsalang gas. Kilala ng lahat si Devlin dahil sa kanyang malalalim na pakana, ngunit hindi nila alam na isa rin itong taong takot sa kamatayan. Kaligtasan ang lagi niyang prioridad. Kuya Devlin, nagkakamali ka sa pagsasalita. Ako naman ang Valley Master ng Ghost Valley, kasama ang libu-libong disipulo sa ilalim ko. Isa pa, may nakatayo sa likuran ko. Pagkasabi nito, bahagyang ngumiti ang Valley Master, bakit biglang kinuha ang babaeng iyon? Sa simula ng nakaraang taon, dinala ni Devlin ang dalagang iyon sa Ghost Valley. Ikinulong niya siya sa pinakamalalim at pinakamalamig na bilangguan ng Ghost Valley. Kada buwan, isang maliit na bote ng dugo ang kinukuha mula sa babae at ipinapadala sa Medicine King Valley. Bilang kapalit, nagbabayad ang Thunder Peak Hall sa Ghost Valley ng napakalaking gantimpala bawat buwan. Hindi tulad ng Medicine King Valley, na karaniwang nagbebenta ng mga table tasks sa mga mayayaman. Libu-libong disipulo, libu-libong bibig na pakakainin, kailangan nila ng pera. May nagbago, pero para maiwasan ang paghihinala, nagdala ako ng ibang tao para pumalit sa babaeng iyon, para linlanggan ang publiko. Pumalakpak si Devlin, at isang batang babae ang lumabas mula sa likuran niya. Nakasuot ang babae ng itim na kasuotan na gawa sa katad, at malamig ang kanyang ekspresyon. Elwood Thornycroft, ito ang Valley Master. Aasa ka sa pangangalaga niya habang nasa Ghost Valley ka, sabi ni Devlin. Nakilala na ni Elwood Thornycroft ang Valley Master, sabi ng babae habang malalim itong nakayuko. Tunay ngang nakamamanghang kagandahan ang mga kababaihan ninyo sa Thunder Peak Hall. Sabi ng Valley Master. Tumango ang Valley Master, tumayo, at sinabing, pumunta ka, sa sobrang lamig na bilangguan, at ilabas mo ang babaeng iyon. Sa may pintuan, isang disipulo mula sa Ghost Valley ang agad na tumalikod at tumakbo patungo sa lupain ng matinding lamig. Isang taon na walang sikat ng araw, iniisip ko kung mababaliw ba siya. Kinuha ng Valley Master ang kanyang tasa ng tsaa at bumantong hininga, ang babaeng ito, napakatigas ng ulo niya. Ang sobrang lamig na bilangguan, na matatagpuan sa ilalim ng malamig na bukal sa Ghost Valley. Ang temperatura roon ay palaging nasa 5 degree. Bagamat hindi ito umaabot sa 0 degree, sinumang mananatili roon ng matagal ay medyo manhid ang kanilang mga paa at kamay dahil sa lamig. Kalaunan, sila ay magiging mga baldado. Si Elwood Thornycroft, bilang isang inapo ng aking matandang kaibigang si Fabian Percival, ay dapat tretuhin dito ng may lahat ng paggalang na nararapat sa isang marangal na panauhin. Huwag mo siyang tretuhin gaya ng ginawa mo sa babaeng iyon, at siguraduhin mong hindi magdurusa si Thornycroft. Kumuha si Devlin ng bank card mula sa kanyang bulsa, 5 bilyon, ito ang gantimpala ngayong buwan. Masyado kang mabait. Humajijik ang Valley Master habang ibinulsa ang bank card at inilahad ang kamay kay Elwood Thornycroft, binibining Thornycroft, maupo po kayo. Salamat, pero hindi ako pagod, magalang na sagot ni Thornycroft. Hindi magtatagal. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga kumakalansing na kadena. Kasama ang ilang mga disipulo ng Ghost Valley, isang babaeng magulo ang damit at nakaputi ang pumasok sa pasukan ng bulwagan. Hindi makalakad ang babae. Mukhang naninigas ang katawan. Halos buong-buo siyang umaasa sa tulong ng mga disipulo ng Ghost Valley para lapitan sila. Isang taon na ang lumipas, na siyang dahilan ng kapahamakang ito. Tumayo si Devlin at lumapit sa babae, dahan-daang itinaas ang baba nito. Sa ilalim ng gusot na itim na buhok, isang maputlang mukha ang bumungad. Kahit ang pamumutla ay hindi maitago ang nakapanlulumong kagandahan ng babae. Kahit walang make-up, ang hubad niyang mukha pa lang ay kayang-kaya ng mabihag ang napakaraming tao. Sayang naman. Umiling si Devlin, puno ng panghihinayang ang tono. Patayin mo ako. Unti-unting umangat ang mga mata ng babae habang nakatingin kay Devlin, at umirap, sige lang. N0 noo, si Omicron. Kahit hindi mo ako patayin, hindi ako magsasalita kahit isang salita. Hindi. May halaga ka pa rin sa amin. Ikinumpas ni Devlin ang kanyang kamay, at muling lumitaw sa likuran niya ang ilang mga disipulo ng Thunder Peak Hall. Dalhin mo siya, sumakay ka sa kotse.
Agad na binuhat ng mga disipulo ng Thunder Peak Hall ang babae at mabilis na tumakbo patungo sa likurang pinto ng Ghost Valley. Kuya Dave, kailangan ko munang umalis. Nasa pangangalaga mo si Thornycroft. Pinagsalikop ni Devlin ang kanyang mga kamay, nakangiti sa Valley Master, ang sarap nitong tsaa, magdadala ako ng kaunti pag-alis ko. Pagkatapos niyang sabihin ito, kinuha niya ang 2 supot ng tsaa at tumalikod na para umalis. Binibining Thornycroft, sumunod po kayo sa akin. Sa loob ng bulwagan ng Ghost Valley, isang nakatatandang disipulo ang sumenyas kay Elwood Thornycroft na sumunod sa kanya. Salamat, tumanggo si Thornycroft at lumabas din ng bulwagan. Ano nga ba ang eksaktong tinutugtog ng Thunder Peak Hall? Ipinagpalit ba nila ang prinsipe ng korona para sa isang patibong, sino ang sinusubukan nilang lokohin? Kinalabot ng Valley Master ang tasa ng tsaa sa kanyang mga kamay, sinusubukang intindihin ang layunin sa likod ng mga ikinilos ni Thunder Peak. Parang matandang Zorro si Devlin, hindi mahuhulaan ang mga kilos niya. Napakaplanuhan. Maestro ng lambak, narito ang hari ng medisina para bumisita ng personal. Sa sandaling iyon, isang disipulo ng Ghost Valley ang lumuhad sa bulwagan, hingal na hingal habang nag-uulat sa malalim na boses. Hari ng medisina, tumayo ang Valley Master at kumurap, nakakainis na araw, ano ang dahilan kung bakit magkasunod na bumisita ang Thunder Peak Hall at Medicine King? Makikita o hindi, itinaas ng disipulo ang kanyang ulo at malakas na nagtanong. Kita mo, bahagyang sumangot ang Valley Master, habang nakatingin sa daan-daang disipulo na nagpa-practice sa labas, kailangan kong tingnan kung anong klaseng power pill, Medicine King ang ibinebenta nito sa pagkakataong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1033 Lihim na teknik lambak ng multo, na matatagpuan sa kaibuturan ng mga kabundukan. Napapaligiran ng malawak na 100,000 kabundukan, mayroong isang pal-ikaw-likong landas. Sa pagsunod sa mahaba at makitid na daan sa bundok, pagdaan sa 10 bantay ng Ghost Valley, sa wakas ay matatanaw na ang maringal na tarangkahan ng bundok. Hindi tulad ng Medicine King Valley, mas pinili ng Ghost Valley na huwag makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Mahusay sila sa mga assassination at strange skills, na halos walang kinalaman sa mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, hindi na kailangang itayo ang kanilang punong himpilan sa mga lokasyong madaling puntahan. Ang mga dumarating sa Ghost Valley ay halos palaging mula sa mga sekta at sa mundo ng mga patay. Ang ilan ay naghanap ng isang bagay, tulad ni Devlin. Magbayad ng pera, tapusin ang mga bagay-bagay. Ang iba, tulad ng Medicine King Valley, dahil mga sekta rin sila, ay hindi maiiwasang magkaroon ng kaunting kooperasyon. Kadalasan, kumukuha ng pera ang Ghost Valley para maisagawa ang mga gawain. Nakatayo sa tarangkahan ng bundok, bumaba ang Valley Master mula sa kanyang kabayo. Isa itong tuntunin. 1,000 taong pamamahala ng Ghost Valley. Walang tagalabas ang maaaring makapasok sa Ghost Valley sa pamamagitan ng pagsakay o paggamit ng sasakyan. Kahit ang Valley Master ay hindi naiiba. Sa napakalaki at kahangahangang tarangkahang bato ng Ghost Valley, nakaukit ang mga salitang, pagkakaisa ng langit at tao. Medicine King Valley, bumisita ka. Pinagsalikop ng Valley Master ang kanyang mga kamay at sumigaw patungo sa matayog na gate na bato na mga 10 metro ang taas. Kasabay ng malakas na tunog. Kasabay ng malakas na ingay, dahan-daang bumukas ang pintuang bato. Kapatid na medisina, ang tagal nating hindi nagkita. Sa sandaling tuluyang bumukas ang tarangkahang bato, ang Valley Master ng Ghost Valley, na pinangungunahan ang isang grupo ng mga disipulo, ay lumabas na tumatawa. Kapatid na medisina, ano ang nagdala sa iyo rito ngayong gabi? Hindi pa lubusang madilim ang langit. Ngunit para sa Ghost Valley sa kabundukan, ang paglubog ng araw ay nangangahulugan na papalapit na ang gabi. Nahaharangan ng mga nakapalibot na bundok ang halos lahat ng liwanag. Kapatid na Pendleton, hindi mo ba ako tatanggapin kung ako ay dumating ng walang problema? Kumaway si Valley Master, at agad na inakay ng mga disipulo ni Medicine King Valley ang mga kabayo palayo sa kanya. Malayo sa puntong iyon, ang saya talaga kapag bumibisita ang kuya mo. Niyakap ni Brother Pendleton ang Valley Master, matagal na panahon na, magpapahanda ako ng piging para hugasan ang alikabok para kay Brother Medicine.
Masyado kang mabait. Tumango ang Valley Master at pumasok sa gate na bato kasama si Valley Master Eleanor Pendleton. Sa loob pa lang ng gate, may tanawin ng daan-daang disipulo ng Ghost Valley na nagsasanay ng martial arts ng walang damit. Haya! Isang grupo ng mga taong may hawak na mahahabang espada, sabay-sabay na nagsasanay. Isang mabangis na aura ng pagpatay ang bumalot sa mga pandama. Kapatid na Pendleton, ang mga anak mo ay talagang malalakas sa labanan. Tumango ang Valley Master, huminto sandali upang pagmasdan ang eksena sa harap niya. Halos 1,000 tao ang bumuo ng mga pangkat, na hinati sa 4 na lugar ng pagsasanay. Kutsilyo, sibat, tungkod, at patpat, bawat isa ay may hawak na isa. Ang 4 na training ground ay nakataas ng halos kalahating metro na may mga higanteng bato, isang malaking simbolo ng bagwan na nakapinta sa gitna. Ang lugar ay napapalibutan ng mga lubod na abaka at mga tulos na gawa sa kahoy. Sino mang unang beses na makakapasok at makakasaksi ng ganitong eksena ay tiyak na makakaramdam ng paggalang. Ito nga ang dahilan kung bakit naglagay ang Valley Master ng mga training ground dito. Sa mga gilid ng training grounds, may hanay ng mga gusali. Doon karaniwang naninirahan ang mga disipulo ng Ghost Valley. Malapit sa gate ng bundok. Kung sakaling magkaroon ng panganib, maaari silang magmadaling lumabas sa anumang oras. Napakahusay. Tumango ang Valley Master at pumalakpak bilang papuri. Sayang lang kung nandito lang ang 4 na dakilang general. Nagsalita siya ng may tono ng panghihinayang. Huwag na lang. Bahagyang napakunot ang noo ni Eleanor Pendleton at naglakad paarap, huwag na nating balikan ang nakaraan. Ang 4 na dakilang general ay mga personal na gwardya ni Young Master Witchmoon ng Ghost Valley. Gayunpaman, lahat sila ay pinatay sa bisperas ng bagong taon. Kasama ang ulo ni Witchmoon, ang mga ito ay ibinitin sa isang puno sa harap ng gate ng Ghost Valley. Hindi sumuko si Pendleton sa paghihiganti. Pero ngayon, hindi niya pa nahahanap ang tamang pagkakataon. Bilang Valley Master ng Ghost Valley, hindi ka ba nag-aalala na baka kutsain ka ng ibang sekta kung hindi ka magpapakita ng pag-aalala sa pagpatay sa sarili mong anak? Malakas na nagsalita si Medicine King mula sa likuran. Tama na. Huminto si Eleanor Pendleton sa kanyang mga hakbang, lumingon, at umungol, kapatid na medisina, pumunta ka ba rito para lang kutsain si Eleanor? Kung gayon, umalis ka na nang hindi kita pinapaalam. Malakas ang boses, sa larangan ng martial arts. Tumigil ang mga disipulo ng Ghost Valley sa kanilang mga galaw at tumingin sa grupo mula sa Medicine King Valley na nasa gitna ng kalsada. Mayroong nakamamatay na aura. Medyo nakakatakot ang kapaligiran. Ang mga tao mula sa Medicine King Valley ay naging mapagmatsyag din, binabantayan ang kanilang paligid upang pangalagaan ang kaligtasan ni Medicine King. Mula sa palakaibigang pagbati sa pasukan hanggang sa masungit na komprontasyon ngayon. Ilang salita lang. Kapatid na Pendleton, ang pagbisita ko sa pagkakataong ito ay talagang tungkol sa paghihiganti para sa kagalang-galang na pamangkin. Ang bagay na ito ay para lamang sa iyo at walang anumang disbentaha. Hindi natakot si Medicine King, at sinenyasan pa niya ang kanyang mga tauhan na itabi ang kanilang mga armas. Ayokong marinig yan, malamig na sabi ni Eleanor Pendleton. Sasabihin ko na ito sa huling pagkakataon, kung may magbabanggit pa nito, huwag mo akong sisihin kung bakit ako naging walang puso. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng hamog na nagyelo, at ang kanyang tono ay may bahid ng balak na pumatay. Kapatid na Pendleton, alam kong may mga plano ka. Pero hindi ka ba nagtataka kung bakit iginiit ng batang Panginoon na dalhin ang 4 na magagaling na general sa Harbor City? Bumunot si Medicine King ng isang mahabang espada, walang takot na lumapit kay Eleanor Pendleton. Tumigil ka. Kumalabog. Bumunot ng kanilang mga espada ang mga disipulo ng Ghost Valley. Galit silang nagtitigan. Mabangis ang kalikasan ng Ghost Valley, sa isang salita lang mula sa Valley Master, maglalakas loob na silang harapin kahit ang 100 Golden Immortal. Ramdam na ramdam ang tensyon. Tila isang nalalapit na labanan. Kung pag-uusapan ang mga kasanayan, nahihigitan ako ni Brother Pendleton. Kahit natanga ako, hindi ko naman hahamakin ng ganito ang sarili ko. Hawak ni Medicine King ang mahabang espada gamit ang 2 kamay, inialok ito kay Eleanor Pendleton, pagkatapos kong magsalita, ipipilit mo pa ring bunutin ang iyong espada,
hindi ako iiwasan, at bago ako mamatay, mag-iiwan ako ng testamento, na uutusan ang aking mga tagapaglingkod na ibalik ito, na nagsasaad na ang bagay na ito ay walang kaugnayan sa Ghost Valley. Hari ng Medisina. Sumigaw sa takot ang mga disipulo ng Medicine King Valley at mabilis na sinubukang pigilan siya, hinding-hindi. Ikaw ang pinuno ng Medicine King Valley, paano mo magagawa? Tumahimik ka. Saway ni Medicine King sa kanila, humakbang pasulong, at tumingin ng direkta sa mga mata ni Eleanor Pendleton. Magsalita ka. Tinanggap ni Eleanor Pendleton ang mahabang espada, at hinawakan ang talam gamit ang kanyang kamay. Sa simula, dinala ng Young Master ang mga tao sa Moon City para maghanap ng isang babaeng may kakaibang pangangatawan. Kung tungkol sa dahilan, pakiusap, pag-usapan natin ito ng detalyado sa loob ng bulwagan. Pinaikit ni Eleanor Pendleton ang kanyang mga mata at itinutok ang mahabang espada sa lupa. Sabihin mo sa kusina na maghanda ng mga pinggan, hindi ako titigil hanggat hindi ako umiinom ng busog kasama si Medicine King. Pakiusap. Bahagyang iniunat ni Medicine King ang kanyang kamay, naglakad patungo sa malaking bulwagan kasama ang Valley Master. Iniwan ang mga walang kaalam-alam. N-Omicron o si Omicron. Nagpalitan ng tingin ang mga disipulo ng Ghost Valley at Medicine King Valley, hindi pa rin malinaw sa kung ano ang nangyari. Kanina lang, magbubunot na sana sila ng espada, tapos ngayon parang magkapatid na sila. Ngunit bilang mga nasasakupan, dapat silang magkaroon ng kamalayan sa mga nasasakupan. Tinipon nila ang kanilang mga sandata at sumunod sa dalawang lalaki. Habang nagsisimula ng lumalim ang gabi, isang buwan na dahan-daang nakabitin sa kalangitan. Mahigpit na nakasara ang mga tarangkahan ng Ghost Valley, ngunit maliwanag pa rin ang bulwagan. Naupo sina Eleanor Pendleton at Medicine King sa loob ng bulwagan sa gilid. Sa silid, silang dalawa lang ang naroon. Kapatid na Medisina, magsalita ka ng prangka. Kinuha niya ang tiko at nagsalin ng isang tasa ng tsaa. Matapos magdulot ng malaking kaguluhan si Julius Reed sa Medicine King Valley, nag-imbestiga kami. Nagkataon lang na natuklasan namin ang isang kamangha-manghang sikreto. Hinawakan ni Medicine King ang tasa ng tsaa, hinaypan ito ng mahina, at walang pakialam na sinabi, ang dahilan kung bakit pumunta ang Young Master mo sa Moon City ay dahil sa isang babae. Ang babaeng ito ay may kakaibang pangangatawan, at kapag sinamahan ng sikretong pamamaraan, ng batang Panginoon. Magsalita ka. Dumilim ang ekspresyon ni Eleanor Pendleton, habang matamang nakatitig sa mga mata ni Medicine King, magpatuloy ka sa pagsasalita. Medyo may alam siya tungkol sa pagkamatay ni Witchmoon. Total, panganay niya rin naman iyon. Pero hindi niya naintindihan ang sikretong pamamaraan na iyon. Ito mismo ang dahilan kung bakit tumigil sa pag-arte si Eleanor Pendleton. Gusto niyang malaman ang buong kwento bago maghiganti. Ang sikretong pamamaraan na iyan ay nasa aking mga kamay. Mahinahong sabi ni Medicine King. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1034, ang kalakalan sa loob ng bulwagan sa gilid, mayroong nakamamatay na katahimikan. Nagkaharap ang dalawang lalaki, walang nagsasalita ni isa. Hawak ni Jackson Leo Cadia ang kanyang tasa ng tsaa, humigop ng malinaw. Madilim ang tingin ni Eleanor Pendleton, tumatakbo ang isip niya. Orihinal na, pagkatapos mamatay ni Witchmoon. Agad na nagpadala si Eleanor Pendleton ng mga tao upang mag-imbestiga. Nang walang sariling utos, mapangahas na dinala ng Young Master ng Ghost Valley ang apat na magagaling na general at isang grupo ng mga piling tao sa Ghost Valley patungong Moon City. Abnormal ito. Hindi ito normal. At nangyari ito sa bisperas ng bagong taon lunar. Sa tradisyonal na pagdiriwang ng pagkakaisa para sa mga Chino. @omicron.co. Nagtungo sila sa Hilaga kasama ang mga lalaki. Sa huli, natamba ang mga ulo. Wala nang natitirang buong bangkay. Gayunpaman, ang resulta ng investigasyon ay malayo sa kasiya siya. Medyo nagalit si Eleanor Pendleton. Ipinakita ng mga katotohanan na si Witchmoon ay may mga taksil na intensyon simula pa lang. Plano niya talagang patalsikan siya para maging bagong Valley Master. Bukod pa rito, balak niyang itapon ang pinakapaboritong babae at bunsong anak ng Valley Master sa kulungan ng lobo pagkatapos niyang magtagumpay. Grabe ang bangis. Lubos nitong winasak ang mahina ng pagmamahalan ng mag-ama. Isang lalaki,
Paano niya makakayanan ang panghihikayat ng isang babaeng katabi ng kanyang unan? Matagal nang pinag-isipan ni Eleanor Pendleton na patalsikan si Witchmoon sa pwesto at iluklok ang kanyang bunsong anak bilang bagong Valley Master. Dahil lamang sa malaking panloob na pagtutol sa loob ng Ghost Valley, hindi siya nagpatuloy. Si Witchmoon ay lubos na may kakayahan, sikat mula pa noong bata pa, at siya ang panganay na anak na lalaki. Nakamit na niya ang pagkilala ng karamihan. Kasama ang isang grupo ng mga elder ng Ghost Valley, lahat ay lubos na sumusuporta sa Little Valley Master na ito. Kung direkta niyang ipahahayag ang pagpapasya sa nakatatanda pabor sa nakababata, walang alinlang ang magdudulot ito ng kawalang kasiyahan ng nakararami. Si Eleanor Pendleton nga pala ang Valley Master, natural lang na naintindihan niya ang ganitong katwiran. Kaya, plano niyang maghintay hanggang sa maging nasa hustong gulang ang kanyang bunsong anak upang makahanap ng angkop na pagkakataon na patalsikan ang nakatatanda para sa nakababata. Gayunpaman, hindi tumigil ang pagbulong ng kerida sa kanyang tainga. Kung minsan, para suruan si Witchmoon, umabot pa nga sila sa puntong sinasabi nilang may kinikimkim na hindi naaangkop na mga saloobin ang Little Valley Master sa batang inang ito. Kung hindi ganoon kagusto ni Eleanor Pendleton ang kerida, marahil matagal na sanang itinapon ang mag-inang ito sa kulungan ng lobo. Ngayong namatay na si Witchmoon sa labanan, ito na ang tamang pagkakataon para lehitimong itampok ang kanyang bunsong anak. Ngunit hindi pa niya ito tahasang idineklara bilang kanyang kahalili sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, kakamatay lang ng Little Valley Master, wala pang 3 taon ang lumilipas. Ngunit habang iniimbestigahan ang mga motibo ni Witchmoon, natuklasan niya ang isang sikreto. Iyon ay, plinano ni Witchmoon na palakasin ang sarili sa pamamagitan ng kung anong paraan, at pagkatapos ay patayin siya para opisyal na agawin ang kanyang posisyon. Isa ng Grandmaster si Eleanor Pendleton, gaano karaming lakas ang kakailanganin ni Witchmoon para patayin siya. Ang bagay na ito ang pumukaw ng kanyang interes noong mga panahong iyon. Ngunit pagkatapos mag-imbestiga, dumating siyang walang dala. Kaya, wala siyang ibang nagawa kundi ang sumuko, sa halip ay bumaling upang planuhin ang kanyang paghihiganti. Hindi inaasahan. Ngayon, bumisita si Jackson Leo Cadia, at biglang binanggit ang tungkol sa sikretong pamamaraan. Kapatid na medisina, anong pinagsasabi mo? Nag-isip sandali si Eleanor Pendleton, pagkatapos ay kinuha ang tasa ng tsaa mula sa mesa. Anak ko si Witchmoon. Kahit na mayroon talaga siyang sikretong pamamaraan, dapat nasa kamay ko pa rin iyon. Patas lang ang lahat sa digmaan. Puro daldal lang si Jackson Leo Cadia, hindi siya makapaniwala. Bukod pa rito, dahil ang Ghost Valley ang nagsagawa ng pinakamaagang investigasyon sa pagkamatay ni Witchmoon at wala itong nakita. Saan kaya nalaman ng Medicine King Valley ang balitang ito? Naisip ko na noon pa na baka hindi ka maniwala rito, Brother Pendleton. Inilapag ni Jackson Leo Cadia ang kanyang tasa ng tsaa, inabot ang kanyang damit, at inilabas ang isang libro. Ang pabalat ay may 4 na malalaking karakter. Pamalit sa katigasan ng peach. Pareho tayong kabilang sa mga sekta, at ilang taon na tayong nagtutulungan. Ako, palagi akong prangka at ayaw ko ng paligoy-ligoy. Ngayon, narito na ang sikretong pamamaraan, malugod ninyo itong inaanyayahan na tingnan. Pero, may isa akong kondisyon. Marahang tinapik ni Jackson Leo Cadia ang libro, mahinang sinabi, sa lahat ng oras na ito, ang mga materyales na kailangan ng aking Medicine King Valley para sa paggawa ng tableta ay itinago sa iyong Ghost Valley. Sa totoo lang, may isang bagay akong gustong malaman, kung kaninong dugo nga ba ang maaaring maging materyal. Imposible. Napadako ang tingin ni Eleanor Pendleton sa librong iyon, umiling siya at sinabing, sumasang-ayon ako sa Thunder Peak Hall. Kung sisirain ko ang tiwala ko sa Thunder Peak Hall, masisira ng husto ang reputasyon ng Ghost Valley. Ang mga tao ng sekta, lahat ay may kilalang katayuan. Ang mahalaga sa kanila ay ang mukha at reputasyon. Sa loob ng sekta, ang Ghost Valley ay nasa gitnang ranggo. Ngunit, dahil sa katanyagan na naipon sa loob ng maraming siglo, maraming tao ang naghanap sa kanila. Kung, para lang sa isang libro, ipadala nila ang bihag sa Medicine King Valley, na binabayaran ng Thunder Peak Hall ng ilang daang milyon na bayad sa kustodiya bawat buwan. Kung gayon,
Ang Ghost Valley ay tunay ngang haharap sa pagpuna mula sa lahat ng nasa ilalim ng langit. Si Eleanor Pendleton, sa posisyong ito, ay tatayo rin ng hindi matatag. Libu-libong bibig ang naghihintay sa kanya para pakainin sila. Ito ang pinakamahalaga. Hindi dapat tawirin. Kapatid na Pendleton, tila may kaunting hindi pagkakaunawaan sa ibig kong sabihin. Tumawa si Medicine King at itinulak ang Replacement of Pitch Stiffness sa harap niya. Pakibasa muna itong libro, Brother Pendleton. Siyempre, walang kinalaman ang librong ito sa Ghost Valley mo. Sa Medicine King Valley, habang nagtitimpla ng mga gamot, maraming kilalang iskolar ang pumupunta upang bumili. Ang aklat na ito ang kabayaran ng isang Grandmaster noong araw para makuha ang tamang gamot. Kung tungkol naman sa babaeng iyon, hindi ako katulad ng iniisip mo, mahina niyang sabi. Nagtataka lang ako kung anong klaseng tao ang kayang gawing medicinal catalyst ang sarili nilang dugo. Sapat na ang isang pagpupulong. Pagkatapos magsalita, itinulak niya ulit ang libro, isaalang-alang mo ito, para matugunan ang kuryosidad ng isang kapatid. Ito, bahagyang kumunot ang mga kilay ni Eleanor Pendleton. Kinuha niya lang ang Replacement of Pitch Stiffness, at sinimulan itong suriing mabuti. Total, hindi naman siya nalilito, kung hindi maganda ang kalidad ng libro, tatanggihan na lang niya ito. Kung talagang kapaki-pakinabang ito, hindi naman nakakapinsala ang isang pagpupulong. Nakuha na ang tunay na supot ng dugo. Ang kasalukuyang supot ng dugo ay si Elwood Thornycroft lamang. Pas ang kapalit ng Corona Prinsipe. Tingnan mo, walang nangyaring masama. Kahit pa nagtanong si Thunder Peak Hall, may naiisip pa rin siyang posibleng mangyari. Noong una, medyo binaliwala ni Eleanor Pendleton. Ang umupo sa posisyon ng Valley Master, kasama ang lakas ng kanyang Grandmaster, ang mga karaniwang pamamaraan ng cultivation ay talagang hindi niya napapansin. Ngunit habang patuloy siyang nagbabasa, lalo niyang nadarama ang mga misteryong nakapaloob dito. Lalo na nang makita niya ang mga epekto ng aksyong ito, sa wakas ay naunawaan ni Eleanor Pendleton kung saan nagmumula ang kumpiyansa ni Witchmoon sa pagnanais na patayin siya. Biglang, inagaw ito pabalik ni Medicine King, kung gayon. Isang pagkikita lang, at hindi lang ibibigay ko sa iyo ang mga sikretong pamamaraan, kundi maibibigay ko pa sa iyo ang mga detalye ng pagkakakilanlan ng babae. Totoo ba? Medyo hindi makapaniwala si Eleanor Pendleton. Ang mga ganitong sikretong pamamaraan ay kayamanan. Kahit para sa isang Grandmaster, malaki ang naitulong nila. Malayo sa pagtatago, espesyalista ako sa pharmacology at hindi ko talaga makuha ang aking interes sa mga bagay na ito. Ang isang mahusay na sikretong pamamaraan sa aking mga kamay ay halos isang pagkakasala sa langit. Mas mabuting sumabay na lang sa agos, gumawa ng pabor, at ibigay na lang sa iyo, casual na sabi ni Medicine King habang kinuha ang kanyang tasa at humigop ng malinaw. Masarap, magaan, na may bahid ng tamis. Totoo ba? Nag-atubili si Eleanor Pendleton, dahil ganoon nga, hindi naman iyon katanggap-tanggap. Gayunpaman, tumayo siya, at isinilid ang sikretong pamamaraan sa kanyang dibdib. Sundan mo ako, please. Pero gaya ng napagkasundoan, isang pagpupulong lang. Huwag kang magsalita, kung hindi, mas gugustuhin kong huwag magkaroon ng sikretong pamamaraan na ito. Manalig ka, hindi ko talaga pahihirapan ang isang kapatid. Isang taos-pusong ngiti ang sumilay sa mukha ni Medicine King. Kailangan niyang malaman kung nasaan ang lalaki at kung ano ang hitsura nito. Sa ganoong paraan, kapag nagpadala si Eleanor Pendleton ng puwersa pahilaga, maaari niyang pamunuan ang isang palihim na pag-atake sa Ghost Valley. Naglakad ang dalawa sa mahabang patio at narating ang pinto ng isang silid. Umubo ng mahina si Eleanor Pendleton, may kasama akong kaibigan para bisitahin ka. Pagkasabi niya noon ay itinulak niya ang pinto pabukas. Agad na nanliit ang mga mata ni Medicine King. Sa silid, isang babaeng mapatla ang mukha at magulo ang buhok. May nakatusok na hiringgilya sa katawan niya. Sige. Putok. Isinara ni Eleanor Pendleton ang pinto at tumayo sa harap ni Medicine King, ang sikretong pamamaraan, tatanggapin ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1035, palihim na pagdaan kay Chen Kang nang makita ang babae, halatang natuwa si Medicine King. Bahagya siyang kumunat ang noo, gusto lang niyang tingnan muli ang loob.
Pero base sa tingin ni Eleanor Pendleton, alam niyang napaka-imposible nito. Gayunpaman, kahit papaano, nakita niya ang tunay na anyo ng blood bag. Maganda ang babaeng ito, mukhang mapatla at pagod lang siya dahil sa matagal na pagdurugo. Malamang, nalungkot ang loob niya dahil nakulong siya rito. Kahit ano paman, sa wakas ay nakita na ni Medicine King ang anak ng dugo na gumugulo sa kanyang mga panaginip. Sapat na, Tara na. Salamat, kapatid na medisina, sa pagbibigay sa akin ng sikretong pamamaraan na ito. Ngayon, sasalubungin kita upang linisin ang alikabok ng paglalakbay. Ibinalot ni Eleanor Pendleton ang kanyang braso sa nag-aatubiling hari ng mga gamot at nagsimulang maglakad patungo sa pasilyo. Siya nga pala, nasaan ang babaeng may espesyal na pangangatawan na nabanggit mo? Orihinal na, namatay si Witchmon dahil dito. Kinailangan niyang maging mas maingat upang maiwasang maulit ang sinapit ng sarili niyang anak. Ang 4 na Divine Generals, kasama ang isang grupo ng mga elite ng Ghost Valley, ay nabigong protektahan si Witchmon. Ipinapahiwatig nito na ang kalaban ay matibay. At ang mamamatay tao, si Julius Reed. Nagdulot siya ng kaguluhan sa Medicine King Valley, at ang kanyang buhay o kamatayan ay hindi pa tiyak ngayon. Ang taong iyon, ay ang asawa ni Julius Reed. Alam mo sigurong namatay ang anak mo sa kamay ni Julius Reed, sabi ni Medicine King sa malumanay na boses. Nang marinig ito, si Eleanor Pendleton ay napuno ng balak na pumatay. Nakakapangilabot yan. Ang pagbitay sa ulo ng anak ko sa tarangkahan ng bundok ay isang lantaran na panghihiya at pagpapahiya sa akin. Umungol sa galit si Eleanor Pendleton, tiyak na pupunitin ko ang kanyang katawan sa 10,000 piraso. Puot. Puot na nakaukit sa buto ng isang tao. Kahit hindi niya gusto si Witchmon, anak pa rin niya iyon. Ang pagkamatay sa kamay ng isang tagalabas ay isang pagkawala ng mukha para sa Ghost Valley. Simula ng insidente, ang mga bulong-bulungan at tsismis tungkol sa Ghost Valley ay hindi na tumigil sa mga pamilihan. Ang ilan ay pinuna siya dahil sa kawalan ng kakayahan, ang iba naman ay kinutya siya bilang isang walang kwentang tao. Maging ang ilang sekta ay nagsasabing ang Ghost Valley ay puro usapan lamang at walang aksyon. Ang matagal nang naipon na pressure ay nagpatibay kay Eleanor Pendleton na maghiganti. Ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon. Mahusay si Julius Reed, hindi mo siya kailangang harapin ng direkta, magiliw na paalala ni Brother Medicine, pero ang lalaking ito ay may nakamamatay na kahinaan, na siyang asawa niya. Ibig sabihin, itong anak ng dugo, ang perpektong tanawan ng metal. Ang tinaguriang sikretong pamamaraan ay wala kundi isang aklat na ginawa ng Supreme Elders of Medicine sa King Valley upang linlanggan si Eleanor Pendleton. Sa unang tingin, tila isa itong pambihirang aklat. Pero sa totoo lang, puno ito ng mga butas. Ito ay ganap na gawa-gawa lamang ng mga kataas-taasang nakatatanda batay sa kanilang sariling mga karanasan, na lumilikha ng mga kathang-isip na katotohanan. Sa huli, tahasang sinabi na kapag nasipsip na ng isang tao ang asensya sa loob ng crucible, double ang kanyang martial arts cultivation. Para sa isang Grandmaster, napakatindi ng tukso. Pagpasok sa kaharian ng mga Grandmaster, mahirap nang umunlad pa. Huwag na nating doblehin pa. Hindi kaya natin siya mapatay dahil sa kapangyarihan ng Ghost Valley. Nakakunot ang noo na tanong ni Eleanor Pendleton. Kahit ano paman, kailangan niyang maghiganti sa pakikipagsapalaran na ito. Tanging paghihiganti lamang ang makapagbibigay katwiran sa kanyang mga ginawa. Saka lang siya hindi pagdududahan ng iba. Kung hindi, ang sikretong pamamaraan na ito ay magiging parang mainit na patatas, na pinagmamasdan ng napakaraming tao. NO, S-Omicron. Pagdating ng panahong iyon, sunod-sunod na ang problema. Dapat ay may makatwirang dahilan ang isang tao para makipagsapalaran, saka lamang niya maiiwasan ang hinala ng iba. Ang pagpatay ay kailangan, ngunit ang pagpatay ay nangangailangan ng kasanayan. Hinaplos ni Brother Medicine ang kanyang balbas, nakangiti habang nagsasalita, ang pagbabawas ng mga pagkalugi ang dapat mong isaalang-alang. Pakiliwanagan po sana ako, kapatid na medisina. Nakatayo ang dalawa sa harap ng bulwagan, magkaharap. Ang asawa ni Julius Reed ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Maaari kang magkunwaring umaatake sa ibang direksyon para ilayo si Julius Reed, at pagkatapos ay hulihin ang asawa niya.
Buong pagmamalaking nagsalita si Brother Medicine, basta nasa kamay mo ang asawa niya, hindi ba't nasa sa iyo kung paano ka magpapatuloy. Ang pagpatay sa kanya ay magiging kasing dali lang ng pagbaligtad ng iyong kamay. Magkunwaring umaatake sa ibang direksyon. Hinawakan ni Eleanor Pendleton ang kamay ni Brother Medicine at naglakad papasok sa bulwagan, sinenyasan ang iba na sabay-sabay na umalis. Sa mesa sa loob ng bulwagan, nakalatag ang iba't ibang putahe. Napakarangya. Nakaupo silang dalawa sa mga upuan, habang nakatingin sa isa't isa. Matutulungan talaga kitang magkunwaring umaatake sa ibang direksyon para maakit palayo si Julius Reed. Pero gusto ko ng isang maliit na bote ng dugo, yung dugo ng babae. Sumandal si Brother Medicine sa kanyang upuan, sabay tawa, sa totoo lang, nakakabahala para sa akin ang pagkakaroon ng anak na ito sa dugo, sa piling ng iba. Kailangan niyang kumpirmahin ang pagkakakilanlan nito para hindi niya mahuli ang maling tao sa huli. Dugo ang pinakamagandang ID. Ito, muling nag-alinlangan si Eleanor Pendleton. Naharap siya sa isang dilema. Ang pagpapatuloy ay nangangahulugan na tiyak na malalaman ang Thunder Peak Hall, ngunit ang pang-akit ng sikretong pamamaraan ay napakalaki. Sa katunayan, napakaganda nito kaya't sandali siyang nawalan ng bait. Tapos na. Habang determinado niyang tinamaan ang kanyang hita, tumingin siya sa Medicine King Valley nang may nag-aabang na mga mata, magsalita ka, paano tayo maglalakad papunta sa silangan ngunit aatake naman sa kanluran. Bukas, ang pamilya Kensington ng lalawigan ng Five River ay mag-host ng isang komperensya sa martial arts. Mag-aayos ako ng paraan para maakit si Julius Reed sa komperensya. Pagkatapos, magkakaroon ka ng pagkakataong umatake sa Gonzales City. Dinampot ni Medicine King ang kanyang mga chopstick, tinikman ang karpa sa mesa, sino ang mag-aakala, kayong mga taga Ghost Valley na nakatago sa malalim na kagubatan, ay kumakain ng maayos. Sariwa ang lasa ng karpa, at kahanga-hanga rin ang husay ng kusinero. Mas maganda pa rin kahit papaano kaysa sa mga nasa Medicine King Valley. Sa kaibuturan niya, hindi niya maiwasang mag-isip kung dapat ba niyang dukutin ang kusinero pagdating sa pagpatay at pagsisindi ng apoy sa lugar na ito. Sa ganoong paraan, masisiyahan siya sa masasarap na pagkain araw-araw. Gagana ba ito? Bahagyang nag-atubili si Eleanor Pendleton. Masyadong mabilis ang plano. Para mag-deploy sa sandaling makuha niya ang sikretong teknik at pagkatapos ay sumugod sa Five River Province. Bagamat tiyak na kaya niyang gawin ang malayuang pagsalakay, wala siyang oras para mag-isip. Ayon sa kanyang orihinal na plano, nilayon ni Eleanor Pendleton na maging dalubhasa sa sikretong pamamaraan na mayroon siya, pagkatapos ay isaayos ang kanyang mga tropa at bumuo ng isang perpektong plano. Pagkatapos, sa pagkukunwaring naghihiganti, pumatay at kumuha ng asawa. Pero ngayon, isang salita lang mula sa Medicine King ay minadali na ang kaganapan bukas. Masyadong mabilis, masyadong matarik, ang mga oportunidad ay lumilipas kapag hindi sinunggaban, hindi ito dumarating ng 2 beses. Casual na sinabi ni Medicine King, may kaibigan ako na planong kumilos laban kay Julius Reed bukas. Lihim na lihim ito, pero ang paghingi ko sayo ng isang maliit na bote ng dugo, ay parang pinagtaksilan ko na ang kaibigang iyon. Kung may pag-aalinlangan ka, kunwari ka na lang wala akong sinabi. Pagkatapos magsalita, walang kakaibang ekspresyon ang makikita sa mukha niya. Sa halip, nagpahinga siya at ipinagpatuloy ang pagkain. Payagan mo ako, bigyan mo ako ng kaunting oras para makapag-isip. Hinimas ni Eleanor Pendleton ang kanyang mga sentido gamit ang 2 kamay, nakakaramdam ng matinding presyon. Kung ikakalat niya ang kanyang mga puwersa, pangungunahan niya ang kanyang mga elite sa Ghost Valley sa 1,000 milya para sa isang mabilis na pagsalakay. Biglaan. Biglaan. Masyadong biglaan talaga. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkamatay ni Witchmoon, nag-imbestiga rin siya. Kasama na ang panahon na nagdulot ng kaguluhan si Julius Reed sa Medicine King Valley. Napakalakas ng kalaban. At ngayon, isang pambihirang pagkakataon ang dumating. Tila, nahuhumaling lang talaga si Medicine King sa medicinal primer. Isinuko ang isang sikretong pamamaraan, isang sikreto, para lang matulungan siya. Para lang makakuha ng isang bote ng dugo. Pero naiintindihan naman. Ang Medicine King Valley ay palaging panatiko sa alchemy at paggawa ng gamot.
Sa loob ng hangganan ng katwiran. Tila walang anumang pagkakamali ang lahat. Tapos na. Binagsak ni Eleanor Pendleton ang mesa at tumalikod para lumabas ng bulwagan. Hintayin mo ako, gagawin ko ang aking makakaya. Pagkatapos magsalita, dumiretso siya sa kwarto ni Elwood Thornycroft. Putok. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkatok. Tuloy. Unti-unting dumidilim ang langit, ngunit hindi pa rin nagpahinga si Elwood Thornycroft. Nilagyan siya ng make-up, at ang karayom ng hirenggilya ay may dugo ng ibang tao. Ang eksenang ito ay ginawa ni Devlin bago siya umalis. Para lang linlanggan ang mga manonood. Dadalhin ko muna ito at papalitan ko. Ngumiti at tumango si Eleanor Pendleton, sabay tanggal ng isa sa mga vial ng dugo. Ang dugong ito ay pag-aari ng isang disipulo ng Ghost Valley. Ang paglalagay nito rito ay para lamang sa pagpapakitang gilas, para mag-iwan ng impresyon. Total, hindi malalaman ni Medicine King kung totoo o peke iyon, at madali rin niyang magagamit ang dugo ng masasamang tao kapalit ng dugo ng mabuti, para lokohin siya gamit ito. Magdadala ako ng bagong vial mamaya. Pakiusap, tango ni Elwood Thornycroft, walang ekspresyon ang mukha. Nang matanggal ni Eleanor Pendleton ang dugo, iniunat ni Elwood Thornycroft ang sarili niyang braso. Nang makita ang marka ng karayom dito, bahagya siyang ngumiti. Nasa likuran niya ang maliit na bote na ginamit para sa pekeng dugo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 10,036, paglabas nang bumalik si Eleanor Pendleton dala ang dugo, na busy na ng hari ng mga gamot ang kanyang gutom at uhaw. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay palaging nakatuon sa hirenggilya na nasa kamay ng isa pa. Makapal ang hirenggilya, kayang maglaman ng humigit kumulang 500 mililitro ng sariwang dugo. Bukod dito, ito ay espesyal na ginawa, nilagyan ng isang aparatong panglamig. Tiniyak nito na kapag nakuhanan na ng dugo, mananatili itong sariwa sa mahabang panahon. Siyempre, lahat ng mga teknolohiyang ito at pondong ito ay ganap na nagmula sa Thunder Peak Hall. Wala silang kinalaman sa Ghost Valley. Noong una niyang dinala ang babaeng iyon sa Ghost Valley, ang halaga pa lang ng mga materyales na ito ay gumastos na ng 10 milyon ang Thunder Peak Hall. Bilang isang organisasyong sumasaklaw sa mundo ng martial arts at mga sekta, ang Thunder Peak Hall ay nagmamay-ari ng isang laboratorio sa Amerika. Maraming nangungunang siyentipiko ang nagtrabaho doon. Sa simula ay sinaliksik nila ang mga sangkap ng Pildores na nagpapahaba ng buhay. Ngunit matapos ang maraming henerasyon ng pagsisikap at wala pa ring nagagawang pag-unlad. Nagbago sila at naging isang high-tech na kumpanya. Mayaman at makapangyarihan ang Thunder Peak Hall, nakatago sa likod ng mga malalaking conglomerate. Kabilang ang isa sa pinakamalaking conglomerate sa Amerika, ang pamilyang Roosevelt, na minanipula sa likod ng mga eksena ni Granny Zaihua. May pera, kapangyarihan, at koneksyon ang Thunder Peak Hall. Naging mahusay sila sa maraming aspeto, ngunit hindi nila lubos na maunawaan ang sikreto sa buhay na walang hanggan. Unti-unti nitong naubos ang pasensya ni Lola Zaihua, hanggang sa puntong handa na siyang gumugol ng isang siglo sa pag-set up ng isang malaking plano. Kapatid na Pendleton, hindi kayang ipahayag ng mga salita ang aking pasasalamat. Ngayong gabi, aalis ako sa lugar na ito at maglalakbay ng magdamag papuntang Gonzales City. Kung ganoon, magkokontakan tayo sa telepono. Tinanggap ng hari ng medisina ang dugo gamit ang dalawang kamay, at hirap na lumunok habang ginagawa ito. Ito ang bagay na matagal na niyang inaasam. Araw-araw, labis siyang nagdurusa dahil sa kakulangan ng mga hilaw na materyales. Ngayong nasa kanya na ang tubo ng dugong ito, basta't mahuli niya ang babaeng iyon, kung tugma ang dugo. Maaari na niyang ituloy ang kanyang pananaliksik ng walang anumang pag-aalala. Hindi na niya kailangang magpigil pa. Nasa iyo nakasalalay ang lahat, kapatid na medisina. Itinaas ni Eleanor Pendleton ang isang baso ng alak, habang masiglang sinasabing, para sa ating kaaya-ayang kolaborasyon. Iniisip ang nalalapit niyang paghihiganti at ang kasikatan na kaakibat nito. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha na hindi maipaliwanag. Matagal nang tahimik ang Ghost Valley, naghahanap lamang ng pagkakataon para makabalik sa tugatog ng mundo ng sekta. Ngayon, nasa harap niya na ang pagkakataon. Sa aming kaaya-ayang pakikipagtulungan. Itinaas ng hari ng medisina ang kanyang baso at humigop ng malakas. Pagkatapos,
Kinuha niya ang tubo ng sariwang dugo at mabilis na umalis kasama ang kanyang mga disipulo. Pagkatapos niyang umalis, nakatayo si Eleanor Pendleton sa pasukan ng bulwagan, same time na nagutos, tunugan ang kampana. Bong! Malalim na ang gabi. Omicron 0, Omicron. Ang patio ng Ghost Valley. Umalangaw-ngaw ang tunog ng kampana. Libo-libo ang nakatayo sa pasukan ng bulwagan. Kabilang sa kanila, ang mga elder ng Ghost Valley ay nakatayo sa unang hanay. Sa likuran nila ay ang mga general, mga centurion, mga pinuno ng squad, at ang mga disipulo ng Ghost Valley. Bakit tumutunog ng kampana ang Valley Master sa kalaliman ng gabi? G. Humakbang paarap si Moore at malakas na nagtanong. Ito na sana ang oras para magpahinga ang lahat. Ngunit ang pagtunog ng kampana ng hating gabi ay tiyak na nangangahulugan na may nangyaring mahalagang bagay. Ang huling beses na tumunog ang kampana na ito ay noong gabing ibinitin ang ulo ng Little Valley Master sa gate. Sa lahat, ang Ghost Valley ay matagal nang hindi nabubuhay at nararapat lamang na muling bumangon. Itinaas ni Eleanor Pendleton ang kanyang mga kamay, habang masiglang sumisigaw, binigyan tayo ng langit ng isang magandang pagkakataon, nagpa siya ang Medicine King Valley na makipagtulungan sa atin upang patayin si Julius Reed. Ang mismong mamamatay tao ng Little Valley Master. At ako, sa di inaasahang pagkakataon ay nakatuklas ng isang sikretong pamamaraan. Hinugot niya ang pamalit sa katigasan ng pitch mula sa kanyang dibdib at ipinakita ito sa lahat, basta't mahuli natin ang asawa ni Julius Reed, makakabisado ko ang pamamaraang ito ng paglilinang. Kung gayon, ang Ghost Valley ay magiging kilala sa buong mundo. Ang kaharian ng isang Grandmaster ay bihira at pambihira. Kung madobol lang ang kapangyarihan niya ngayon, kakaunti na lang ang magiging kalaban niya sa mundo. Mabuhay! Sumabog ang hiyawan ng mga tao. Tumahimik ka. G. Itinaas ni Moore ang kanyang kamay, hudyat na tumahimik ang lahat. Maestro ng lambak, pakipaliwanag po ng detalyado ang plano. Napakahalaga nito, kailangan nating maging handa. Kung hindi, ang padalos-dalos na pagkilos ay nagdudulot ng napakalaking panganib. Siya ang senior elder ng Ghost Valley, at maingat sa kanyang mga kilos. Isa rin siya sa mga tao sa Ghost Valley na mariing tumutol sa ideya ng pagpapalit ng nakatatanda sa nakababata. Pag-uusapan natin ito sa daan. Pumasok si Eleanor Pendleton sa malaking bulwagan at kumuha ng isang tasa ng alak. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa mga disipulo ng Ghost Valley. Ang paglalakbay na ito ay para mismo sa paghihiganti sa Little Valley Master. Para patayin ang taong walang kwentang yun. Ang apat nating banal na general, kasama ang anak kong si Witchmon, ay pawang namatay sa ilalim ng kutsilyo ng magkakatay na iyon. Sabihin mo sa akin, hindi ba dapat tayong maghiganti? Pagkatapos magsalita, uminom siya ng nakakainis na inumin. Binasag niya ang tasa ng alak. Maghiganti. Ang mga boses. Lalong lumakas ng lumakas. Ang mga mata ng bawat disipulo ng Ghost Valley ay puno ng matinding puot. Umapaw ang galit hanggang sa kalangitan. Sa madilim na gabing ito, maliwanag na naihilawan ang Ghost Valley. Sa loob lamang ng isang oras, 300 piling disipulo ng Ghost Valley ang ganap na handa. At ang 3 matatanda, na bawat isa ay nangunguna sa kani-kanilang mga disipulo, ay nakasakay sa matataas na kabayo. Naghihintay sa tarangkahan ng bundok. Sige na, mag-utos na kayo, Valley Master. Tumawag si Shiloh Sibra. Sa likuran niya, lahat ay mga disipulo ng Ghost Valley na nakasakay sa mga kabayo. 1,000 milyang pagsalakay, ang mga kabayo ay kinakailangan. Ang mga kabayong ito ay espesyal na sinanay, hindi tulad ng mga ordinaryong kabayo sa labas. Nasa kabundukan ang Ghost Valley, walang mga gasolinahan sa paligid. Ang isang sasakyang huminto sa gitna ng kalsada ay isa lamang tambak ng mga scrap metal. Ang mga kabayo ang pinakapraktikal na pagpipilian. Kayang tumakbo ng mga kabayong ito buong araw at gabi nang hindi humihinto. Ang kanilang tibay ay napakaganda. Lahat, sa daan, ipapaliwanag ko ng detalyado ang plano. Biglaan ang bagay na ito, pero dahil biglaan lang ito kaya ito ang pinakamagandang pagkakataon. Sabi ni Eleanor Pendleton habang nakasakay sa isang matangkad na kabayo at may hawak na latigo,
ang labanang ito ay hindi lamang para sa paghihiganti kay Witchmoon at sa ating mga kapatid na nasawi kundi para rin sa pagpapanatili ng prestihiyo ng ating Ghost Valley. Patayin. Ang mga sigaw. Hindi tumigil. Mahinang humahalukip-kap ang mga kabayong pandigma, tila medyo nabalisa. Ginoo, Mor, ikaw ang mamamahala sa kuta sa Ghost Valley at hahawakan mo ang iba't ibang gawain para sa akin ng may buong awtoridad ng Valley Master. Babalik ako agad sa loob ng kahit isang araw o 3 araw lang. Humarap siya kay Mr. Seymour na nakatayo sa lupa. Maestro ng lambak, makakaasa ka. Nandito ako at hinihintay ang iyong matagumpay na pagbabalik. Lumuhad si Mor sa lupa. Sa likuran niya, halos 1,000 disipulo ng Ghost Valley ang lumuhad din. Titipunin ko ang mga disipulong nakakalat sa labas at pangungunahan ang isang pangkat ng 1,000 para sa ating paghihiganti. Pinaikit ni Eleanor Pendleton ang kanyang mga mata, ang isang kamay ay may hawak na sulo, ang isa naman ay marahas na hinahampas ang likod ng kabayo gamit ang kanyang latigo. Pumutok. Dahan-daang bumukas ang napakalaking gate na gawa sa bato. Daan-daang kabayo ang nagtakbuhan palabas. Samantala, sa lalawigan ng 5 ilog, libo-libong disipulo ng sangay ng Ghost Valley ang nakatanggap ng mensahe ng sabay-sabay. Ibinaba nila ang kanilang iba't ibang balatkayo, umuwi para magpalat ng roba sa Ghost Valley, kinuha ang kanilang mahahabang kutsilyo, at sumugod sa hangganan ng Five River Province at sa kalapit na probinsya ng Magdamag. Naghihintay sa pagdating ng Valley Master. Sandali lang. Ang tila kalmadong lalawigan ng 5 ilog. Puno ng balak na pumatay. Prinsesa, matagumpay na nasakop ang Medicine King Valley. Sa isang hotel sa lalawigan ng Five River, si Elder Victor, na nakasuot ng puting belo at isang dilaw na malambot na mahabang bestida, nakalugay ang buhok, ay nakatayo sa likuran ng isang binibini. Nakaupo ang dalaga sa sofa, nakapatong ang mga paa sa coffee table, habang nakamasid sa telebisyon. Sa screen ay isang animated na pelikula. Alam mo ba? Noong bata pa ako, palagi akong tumatakbo, nabubuhay sa kaba. Sa edad na dapat ay nagre-relax at naglilibang ang isa, ako ang namuhay ng mas pagod kaysa kaninuman. Lumingon ang babae, tumingin kay Elder Victor, sa pag-iisip ko ngayon, napagtanto ko kung gaano kalaking kagalakan ang napalampas ko. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang remote control, at pinatay ang TV. Tara na, sumakay na tayo papunta sa pamilya Kensington. Total, nangangarap pa rin silang maging manugang natin, hindi natin sila dapat bigwan. Oo, yumuko si Elder Victor, at marahang tumugon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1037 Labis na kahilingan kahit malalim na ang gabi. Maliwanag ang ilaw sa ari-arian ng pamilya Kensington. Mahigit 10 oras na lang, araw na ng martial arts tournament ng pamilya Kensington sa Five River Province. Si Theodore Kensington, bilang isang prestihiyosong figure sa mundo ng martial arts ng probinsya, ay mayroong 81 martial arts gyms sa ilalim ng kanyang pangalan. Dagsa-dagsa ang mga kasama mula sa komunidad ng martial arts na darating upang batiin siya kinabukasan. Matapos ang daan-daang taon ng pagiging tahimik, sa wakas ay babalik na sa tugatog nito ang pamilya Kensington sa pamumuno ni Hendrik Kensington. Nang gabing ito, nahirapan ang mga miyembro ng pamilyang Kensington na makatulog. Bagamat malapit ng mag-alas 2, ang patio ng Kensington Estate ay abala sa aktibidad. Ang pinuno ng angkan ng pamilya Kensington, si Brody Kensington, ay nakasandal sa kanyang tungkod na may ulo ng dragon, hindi mapigil ang mapangiti. Nasa harap niya ang bagong tayong entablado ng kompetisyon. Ito ay dakila at maringal, isang proyektong nagkakahalaga ng napakalaking halaga. Ang pagpaplano pa lamang ng martial arts tournament na ito ay inabot ng halos 3 buwan ng pamilya Kensington. Maraming yamang tao at pinansyal ang naubos. Mabuti na lang at malaki ang kaban ng pamilya, at dahil halos 1,000 estudyante ng Theodore Kensington ang nagboluntaryo bilang manggagawa, naitayo nila ang ganito kataas na plataporma sa loob lamang ng ilang buwan. Sa pagtanggap ng mga panauhin at pagpapadala ng mga imbitasyon, iginiit ni Brody Kensington na personal na pangasiwaan ang mga gawaing ito. Ang ganitong pangyayaring magdudulot ng karangalan at kaluwalhatian sa pamilya Kensington ay hindi maaaring ipagwalang bahala. Ang matandang patriyarka,
na ngayon ay 80 taong gulang na, ay puno ng sigla, na para bang bumalik siya sa kanyang kabataan. And on, zero. Papa, gabi na, magpahinga ka na. Lumapit si Theodore Kensington kay Brody Kensington at Bamulong, abala ka simula alas 5 ng umaga at hindi ka pa nakapagpahinga. Kami ng kapatid ko ang bahala sa lahat dito, sige na nga, magpahinga ka na. Sa mahigit 80 taong gulang, siya ay nasa takip silim na. Kahit sa modernong lipunan, sa kabila ng lahat ng mga pagsulong sa teknolohiya, hindi marami ang maaaring umabot sa kanilang edad 80 at manatiling malusog pa rin. Ang lahat ng ito ay salamat sa diwa ng pakikipaglaban ng pamilya Kensington. Pinapalakas ng martial arts ang katawan at pinabuti ang kalusugan. Ang matandang patriarka, noong kanyang kabataan, ay isa ring mahusay na martial artist. Ang pinakamalaking panghihinayang niya ay hanggang ngayon, hindi pa rin niya naabot ang hangganan ng pagiging grandmaster. Mabuti na lang at naging isang batang guro si Hendrik Kensington, na nagdulot ng malaking karangalan sa sambahayan ng Kensington. Sa wakas ay nakakita na rin si Brody Kensington ng isang young master sa buong buhay niya. Kahit sa kamatayan, kaya pa rin niyang ipikit ang kanyang mga mata ng mapayapa. Tuwang-tuwa ako, nakasuot ng itim na roba, nakatayo si Brody Kensington habang hawak ang kanyang tungkod, nakatingin sa abalang mga estudyante ng martial arts, ang galing nito. Ang galing talaga nito. Ang pamilya Kensington ay nagkaanak ng dragon, ang pamilya Kensington ko ay tunay ngang nagkaanak ng dragon. Bihira ang mga grandmaster sa simula pa lang. Si Hendrik Kensington ay hindi lamang isang grandmaster, kundi isang respetadong young master sa bundukshu. Bundukshu, isang bagay na hindi kailanman manggahas na pangarapin ng mga Kensington sa tanang buhay nila. Hindi mabilang na mga martial spirit practitioner ang gumugugol ng kanilang buong buhay nang hindi nasisilayan ang mga pintuan ng bundukshu. Ngayon, si Hendrik Kensington ay hindi lamang isang pangunahing disipulo ng bundukshu, kundi mayroon din siyang pagkakataong makapasok sa pangunahing sekta. Walang hanggang kaluwalhatian. Si Hendrik, ang batang iyan, ay may walang hanggang kinabukasan. Tumango rin si Theodore Kensington nang may pananabik sa kanyang mga mata. Gusto ko talagang makita kung ano ang limitasyon niya. Bukas, ang mga bayani mula sa lahat ng dako ay pupunta sa pamilya Kensington, upang siguruhin na ang salo-salo ay magiging maayos. Huwag mong pabayaan ang mga bisita natin. Muling paalala ni Brody Kensington. Isa itong mahalagang kaganapan. Ang pinakamahalagang pangyayari para sa pamilyang Kensington sa loob ng maraming siglo. Kailangan itong maging maluwalhati at kahanga-hanga. Huwag kang mag-alala, lahat ng mga disipulo mula sa aking paaralan ng martial arts ay pupunta rito para tumulong sa salo-salo bukas. Isa itong mahalagang kaganapan para sa pamilyang Kensington. Kahit hindi ko anak si Hendrik, kundi pamangkin ko, tungkol ito sa mukha ng pamilya Kensington, sisiguraduhin kong magniningning siya. Kinabog ni Theodore Kensington ang kanyang dibdib, ginagarantiyahan iyon. Kapag ang isang tao ay nakamit ang kaliwanagan, maging ang kanyang mga alagang hayop ay umaakyat sa langit. Pagkatapos ng bukas, maaaring umangat ang pamilya Kensington at maging isa sa mga nangungunang pamilya. At ang mga martial arts gym ng Theodore Kensington ay magiging kilala sa buong mundo. Ang matrikula pa lang ay sobra na sa kaya niyang bayaran. Gaano kaganda ang magkaroon ng isang grandmaster na personal na nagtuturo sa gym ng isang tao. Mabuti. Nasaan si Hendrik? Tumango si Brody Kensington ng may kasiyahan, inikat ang kanyang katawan at nagtanong, hindi ko pa siya nakikita. Nakikipag-usap si Hendrik sa sala kasama ang isang kaibigan, tila isa itong napakahalagang panauhin. Iniutos niya na huwag silang guluhin ni Newman. Sumagot si Theodore Kensington. Ilang babaeng nakamaskara lang ang nakita niya na naglalakad papunta sa sala. Pagkatapos noon, hinayla pababa lahat ng kurtina. Sa labas ng pinto, ang mga taong isinama mismo ni Hendrik Kensington ang responsable sa seguridad. Walang sino man ang pinayagang lumapit. Hindi man lang miyembro ng pamilya Kensington. Total, si Harrison Sterling ay isang grandmaster, at ang isang grandmaster ay may sariling mga bagay na kailangang asikasuhin. Hindi natin kailangang makialam, kailangan lang nating magbigay ng kaganhawahan. Muling tiningnan ni Brody Kensington ang plataporma ng martial arts sa harap niya at tumalikod para bumalik sa kanyang kwarto.
Mga bata, sumuko kayo. Pagkatapos bukas, bibigyan ko kayo ng 10,000 dolyar bawat isa sa inyo. Sigaw ni Theodore Kensington sa mga estudyanteng masipag pa ring nagtatrabaho sa patio ng gabing-gabi na. Salamat po, guro. Sabay-sabay na sigaw ng lahat, mas lalo pang nagsikap. Hindi naman sa nagkulang sila sa pera. Isa itong pagpapahalaga mula sa guro. Sa Five River Province, si Theodore Kensington nga ang boss ng Martial Arts Academy. Magsikap ka pa, huwag mo akong ipahiya. Tumanggaw siya sa kasiyahan at tumalikod na para bumalik sa kanyang kwarto para matulog. Sa sandaling ito, sa sala ng pinakamalaking villa sa tirahan ng Kensington. Isang lalaki at 3 babae ang nakaupo. Sumando si Hendrik Kensington sa sofa, nakasuot ng abuhing suot. Sa kanyang bibig, may nakalagay na sigarilyo. Sa tapat niya ay may 3 babaeng nakabelo. Ang babae sa gitna ay nakasuot ng robe na phoenix at naupo sa tapat ni Hendrik Kensington. Sa likuran niya ay nakatayo ang 2 babaeng nakasuot ng cheongsam. Nakakaantig ang pagbisita ng kamahalan sa kalaliman ng gabi. Kahit na nakaharap ang prinsesa ng North Sea, pinanatili pa rin ni Hendrik Kensington ang kilos ng isang grandmaster. Bihira ang mga grandmaster gaya ng mga balahibo ng phoenix at sungay ng unicorn, at si Hendrik Kensington ay nakamit na ang tagumpay sa murang edad. Sa pagpasok sa grandmaster realm sa ganoong edad, ang kanyang kinabukasan ay tiyak na walang hanggan. Gayunpaman, ang babaeng nasa tapat niya ay isa lamang prinsesa ng isang bansang bumagsak. Isa pang tanong kung matagumpay ba niyang maibabalik ang kanyang bansa. Hinggil sa mga baliw na kilos ng mga babaeng nasa harap niya, nanatiling tahimik si Hendrik Kensington. Mamumukod tangi si Young Master Kensington bukas. Ngayong gabi, espesyal kong dinala sa inyo ang mahalagang material na panggamot mula sa North Sea, isang lucid Ganoderma bead. Sumenyas ang babaeng nakasuot ng phoenix robe, at agad na iniabot ng nakabilong katulong sa kaliwa ang isang kahon na may brocade. Bata pong Panginoon Kensington, ang mga butil ng lucid Ganoderma ay mga kayamanan ng North Sea, na wala pang 100 ang nalilikha bawat taon. Ngunit ang bawat butil ay nabubuo lamang pagkatapos masipsip ang diwa ng araw at buwan. Kinuha ng babaeng nakasuot ng robe ng phoenix ang kahon na may brocade, binuksan ito, at iniharap kay Hendrik Kensington. Naniniwala ako na malaki ang maitutulong nito sa paglilinang ng batang Panginoon Kensington. Bukod dito, kapag naibalik na ang hilagang dagat, ikaw ang magiging asawa ko, ang prinsipeng kabiyak ng hilagang dagat. Sa oras na iyon, maaari ka nang pumili ng mga bihirang kayamanan at kakaibang bagay ng North Sea. Tunay nga, isa itong magandang bagay. Pagkabukas pa lang ng kahon na may brocade, agad na pinatay ni Hendrik Kensington ang sigarilyo at itinapon ito sa ashtray. Maingat niya itong kinuha gamit ang 2 kamay. Kahit kalahating metro ang layo, ramdam pa rin niya ang malakas na pagbabago-bago ng espiritual na kapangyarihan sa loob ng lucid Ganoderma bead. Ang gayong kayamanan ay lubhang kapaki-pakinabang sa isang tao sa kaharian ng Grandmaster. Salamat po, kamahalan. Nako, ang magiging asawa ko. Isinara ni Hendrik Kensington ang kahon na may brocade at casual na pinagmasdan ang katulong na nakatayo sa likod ng babaeng nakadamit phoenix. Sa pamamagitan ng manipis na belo, natano niya ang maselang pisngi ng katulong. Ang dagat hilaga, tunay ngang isang lugar kung saan pinaparami ang mga kagandahan. Tumanggaw siya ng nakangiti at sinabing, kapag pinakasalan ko na ang kamahalan, maaari ko bang ipagkaloob sa akin ang babaeng ito? Para alalayan ako sa tabi ko. Ang dakilang likas na kagandahan, malamang ganoon nga iyon. Tunay ngang napakaganda ng anak na babae ng hari sa hilaga, ngunit kung pag-uusapan ang kilos, wala siyang kwenta kumpara sa katulong na nasa tabi niya. Malayo, walang bahid ng alikabok ng mundo. Parang diwata. Kahit sinong lalaki ay maaantig. Gayunpaman, pagkatapos itanong ito, sabay-sabay na napakunot ang noo ng 3 babae. Lumingon ang babaeng nakasuot ng phoenix para tingnan ang katulong sa kaliwa, ang mga mata ay nagtatanong. Matapos bahagyang tumanggo ang katulong, ngumiti ang babaeng nakadamit ng phoenix kay Hendrik Kensington. Siyempre, sa iyo ang North Sea, wala pang isang babae. Dahil malapit nang maging prinsipe consort ng North Sea si Young Master Kensington, bakit hindi natin tingnan ang ating North Sea Cavalry? Pinaikit ng katulong ang kanyang mga mata, sabay ngiti ng may kaakit-akit,
Ang Town North King at ang kanyang piling kabalyeriya ay nagpapahinga sa kakahuyan, 10 kilometro lamang ang layo mula rito. Mabuti. Agad na sumang-ayon si Hendrik Kensington sa mapang akit na mungkahi ng katulong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1038, ano-anong mga kabutihan at kakayahan ng bigkasan ng katulong ang mga salitang ito, ang babaeng nakasuot ng damit na phoenix ay halatang medyo nababalisa. Sa kabilang banda, ang matandang nakatayo sa kanyang kanan ay tila kalmado lamang. Ang manggahas na manligaw sa tunay na prinsesa ng North Sea, ay kailangang magbayad ng halaga. Sa tingin mo ba talaga ay mahalaga kang tao? Isang grandmaster lang. Kung hindi dahil sa suporta ni Shushan sa likod ni Hendrik Kensington, anong karapatan o kakayahan ang mayroon siya para maging ganito kapangahas sa harap ng prinsesa ng Northern Sea? Itong hari ng hilagang bayan, anong posisyon ang hawak niya sa dagat hilaga? Sumando si Hendrik Kensington sa sopa, maingat na pinulot ang glass bead. Pagkatapos ay tumayo siya, inilagay ito sa ligtas na lalagyan sa sulok ng sala. Isang hari na pinagkalooban ng lupain, ang kanyang katayuan sa The North Sea ay pangalawa lamang sa maharlikang pamilya. Mahinahong sagot ng katulong. Kaya, kung sasalubungin niya ako, kailangan ba niyang lumuhad at magbigay ng saludo ng ganoon din? Likas sa mga buto ni Hendrik Kensington ang pagmamataas. Isang grandmaster noong kanyang kabataan, sapat na para maipagmalaki niya ang mundo. Kung bibigyan ng panahon, tiyak na hindi masukat ang kanyang kinabukasan. Kung si G, dahil formal na ikakasal ang Kensington at ang prinsesa, natural lamang na kailangang lumuhad ang hari ng bayan sa hilaga at magbigay pugay sa kanyang lalaking ikakasal. Pero sa kasalukuyan, mahinang tumawa ang katulong, sa ngayon, wala ka pa. Ikaw, isang katulong, ay talagang kawili-wili. Isinara ni Hendrik Kensington ang ligtas at naglakad papalapit sa kanya. Gustong-gusto kong makita kung anong uri ng mukha ang nasa ilalim ng belo. Pagkasabi niyan, iniabot niya ang kanyang kamay para tanggalin ang belo sa mukha ng katulong. Ginoo, Kensington. Agad na tumayo ang babaeng nakasuot ng phoenix, hamarang sa harap ng katulong, kami ng The North Sea, ay may kanya-kanyang patakaran. Hindi dapat basta-basta ipakita ng mga kababaihan ng North Sea ang kanilang mga mukha. Kapag natanggal na ang belo, kailangan na silang magpakasal. Habang nagsasalita siya, labis siyang kinakabahan, walang tigil sa paggalaw ang kanyang lalamunan. Maging ang buhok sa tabi ng kanyang mga sentido ay basang-basa dahil sa mga manipis na butil ng pawis. Siya ay isang kapalit lamang. Ang katulong sa likuran niya ay ang tunay na prinsesa. Kung si Hendrik Kensington ang nagudyok sa kanya ngayon, tiyak na mapapahamak siya ng husto. Young Master Kensington, mukhang medyo naiinip ka na. Kapag dumating na ang prinsesa para magpakasal, maglilingkod ako sa iyo kasama niya. Nang medyo naging awkward ang atmosfera, biglang nagsalita ang katulong. Nang walang pagkamahiyain o galit, dinala niya ang kanyang sarili ng may kahinahunan at kaaya-aya. Ito naman ang nagpahiya kay Hendrik Kensington, na mapilit makita ang kanyang tunay na mukha. Paumanhin sa panghihimasok, ibinaba niya ang kanyang kamay at sumulyap sa kanyang relo, maaga pa, dalhin mo ako para makita ang kariktan ng mga kabalyeriya ng North Sea. Hindi pa nakaramdam si Hendrik Kensington ng ganito kalaking pagnanasa noon. Kahit noong nakaharap niya ang prinsesa ng hilagang dagat ay hindi niya naranasan ang ganito kat hindi na pagnanais na manakop. Ang hindi maaaring makuha ng isang tao, ay walang hanggang sumisigla sa loob. Ako ang tingin niya sa katulong na may natatakpang mukha, at hindi niya napigil ang mapalunok ng malalim. Sundan mo ako. Si Elder Victor ang unang tumalikod at umalis. Napakaluwag ng mansyon ng pamilyang Kensington. Pinahahalagahan ng pamilya ang pagsasanay sa pakikipaglaban, kaya ang patio ay nagsimula bilang isang lugar ng pagsasanay. Kalaunan, nang buksan ni Theodore Kensington ang mga bulwagan ng pagsasanay sa pakikipaglaban sa buong Five River Province, hindi nagamit ang patio. Sa sandaling ito, maraming mamahaling sasakyan ang nakaparada doon. Marami sa mga ito ay bagong-bago, hindi pa nagamit noon. Ang mga ito ay pawang mga mag-agarang regalo mula sa mayayamang mga ngalakal ng lalawigan ng Five River nang marinig ang pagbabalik ni Hendrik Kensington, na espesyal na ipinadala upang makakuha ng pabor sa pamilyang Kensington.
Kung alin ang magustuhan ng prinsesa, ibibigay ko sa iyo. Nakatayo sa harap ng isang dosenang luxury cars, si Hendrik Kensington ay naglakad pabalik-balik, hanggang sa huminto sa isang supercar. Ako na magdadrive. Nakangiti niyang tanong. Gagawin ko. Humakbang paarap ang katulong, direktang binuksan ang pinto ng kotse. Nakaupo sa driver's seat, pakiusap, isama ang prinsesa at si Mr. Umupo ka sa likod, Kensington. Hindi na hinintay ni Elder Victor na gumalaw si Hendrik Kensington, kundi diretsyong umupo sa upuan ng pasahero sa harap. Sandit, huminga ng malalim si Hendrik Kensington, at nagmura sa loob-loob. Pero dahil ganito na ang sitwasyon, naglakad na lang siya papunta sa likurang upuan at naupo kasama ang babaeng nakasuot ng Phoenix. Umugang ng malakas ang sports car. Sa isang kisap mata, nilisan nito ang mansyon ng pamilya Kensington, patungo sa kagubatan sa labas ng lungsod. Mabundok ang lalawigan ng Five River na may malalagang puno. Ang lokasyon ng pamilyang Kensington ay nasa mga suburb. Ilang minuto ang lumipas, huminto ang sports car sa dulo ng kalsada. Sa unahan pa ay naroon ang isang masukal na kagubatan. Dito, itinulak ni Hendrik Kensington ang pinto ng kotse, pinagkrus ang mga braso sa likod habang pinagmamasdan ang madilim na kagubatan sa unahan. Bilang isang grandmaster, nararamdaman niya ang presensya ng panganib. Pero sa loob, tila walang kaguluhan. Pakiusap. Iniabot ng katulong ang isang kamay, nakaturo sa kagubatan. Pakiusap. Nauna si Hendrik Kensington. Susmariosep, hari ng Hilagang Bayan. Isa siyang grandmaster. Kasama ang North Sea, wala talaga siyang hinahangaan. Mga 10 minuto na ang nakalipas sa paglalakad, nang malapit nang maubos ang pasensya ni Hendrik Kensington. Kumalabog. Sa loob ng kagubatan, isang mahabang espada ang hinugot mula sa kaluban nito. Nabigla sa bigla ang pagbabago, agad siyang tumigil, mapagmasid sa unahan. Kasabay nito, kinuyam niya ang kanyang mga kamao, handang gumawa ng aksyon anumang oras. Bata ng Panginoon Kensington, huwag kang mag-alala. Ito ang mga kabalyeriya ng Hilagang Dagat. Lumabas si Elder Victor mula sa likuran niya, marahang sumipol. Kumakalustos. Halos 1,000 lalaki ang nagmarcha palabas ng kagubatan ng maayos na mga hanay. Ang solemning aura ay nagpakiliti sa anit ni Hendrik Kensington. Bilang isang grandmaster, ito ang unang pagkakataon na medyo nahirapan siyang huminga. Sumisirit. Ang mga sundalo, na hindi nakasakay sa kabayo, ay maayos na lumingon at umatras sa magkabilang panig. Pagkatapos, isang lalaki at ang kanyang kabayo ay dahan-daang lumabas mula sa kailaliman ng kagubatan. Binabati ng inyong lingkod, si Arturo, ang prinsesa. Bumaba ang lalaki sa kanyang kabayo, itinanam ang kanyang mahabang sibat sa lupa, at lumuhad bilang isang magalang na pagpupugay. Hindi kailangang magpakita ng ganoong kalaking paggalang ang Town North King. Yumuko si Elder Victor at tinulungang makatayo si Arturo, pagkatapos ng mahabang pagsakay, naisip ng prinsesa na dalawin at aliwin ka. Kumusta naman ang lahat, ayon sa plano? Sa buong pangyayari, hindi nagsalita ang babaeng nakasuot ng phoenix robe at ang katulong. Nagpatuloy ang lahat ayon sa plano ni Elder Victor. Dumiretso si Night Fairy sa lungsod ng Gonzales, ngunit nabigo ang pagpatay. Ang susunod na hakbang ay nakasalalay sa kung paano kikilos si Elder Victor. Nakataas ang mahabang sibat ni Arturo habang nakabaligtad, at nagsalita sa malamig na boses. Sige, iwan mo na sa akin ang iba. Tumanggaw si Elder Victor, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Kahit medyo mababa ang antas ng trick, hindi naman masamang ideya na gumawa ng galaw si Night Fairy. Alam ng mundo na ang Night Fairy ay may libu-libong mukha, ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang Night Fairy ay isang Grandmaster. At sa mga ranggo, isa sa nangungunang 10 individual sa Heaven's List. Hindi lang mahusay sa pagbabalat kayo si Night Fairy, napakahusay din ng kanyang talento sa pagkalason. Likas sa kanya na isang mamamatay tao ang libu-libong mukha. Ang pagbabalat kayo ng isang mamamatay tao ay hindi lamang tungkol sa hitsura. Tungkol din ito sa puso. Kaya niyang papaniwalan ang isa na wala siyang kinikimkim na pagtataksil. Pero, nang nakatalikod sa kanya ang kanyang target, kaya niyang tamaan ng malakas ang vital cord. Kung hindi siya atakihin, bahala na, pero kapag ginawa na niya, dapat mamatay ang kalaban.
Napakadelikadong tao, parang bambang nagpapasabog. Kahit nasaan siya, may panganib. Si Night Fairy ay lubos na kainahinala. Nagkalat na ako ng mga chismis na si Julius Reed ang may pagkana ng planong ito, umaasang mapasuko ko si Night Fairy gamit ito. Bahagyang tumawa si Elder Victor, ang kanyang kahinahunan ay puno ng pag-iisip ng estratehiya. Sino ito? Napansin ni Arturo ang hindi pamilyar na mukha ni Hendrik Kensington at hindi niya napigil ang kunot ang noo. Tao rin ba siya ng North Sea? Ngunit ako, ang hari, ay hindi pa siya nakikita kailanman. Hari ng bayan sa Hilaga, ito ay. Ako si Hendrik Kensington. Galit pa rin dahil sa naunang pagkabigla, si Hendrik Kensington ay labis na nadismaya. Ngayon, sa mayabang na tono ng kalaban, mas lalo siyang nagalit. Pinutol niya ang babaeng nakasuot ng phoenix robe, sa kamarahang sumanghal, pero malapit na, magiging manugang na ako ng North Sea. Kapag nakita mo ako, luluhod ka rin bilang pagpupugay. Ang manugang ng North Sea. Nagulat muna si Arturo, sakang umisi, anong mga birtod o kakayahan ang pinangangahas mong sabihin ang ganito kakatapang na pahayag? Anong mga birtod at kakayahan? Mahina ang singgal ni Hendrik Kensington at marahas na sumuntok. Sa pamamagitan nito, putok, dumiretso ang kamao niya sa mukha ni Arturo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1039, paghihiya kumilos ang Grandmaster, na hamampas ng napakabilis. Kahit na isang young master si Hendrik Kensington, ang suntok na ito, kung tatama ito ng diretso sa mukha ng kalaban. Si Arturo ay magiging mga buto na lamang. Hindi dapat mapahiya ang isang Grandmaster. Nang ahas siyang kotsain at libakin, ngayon, kahit magmakaawa pa ang prinsesa ng North Sea para sa awa, ang lalaking nasa harap niya ay dapat mamatay. Gusto niyang patunayan sa lahat kung gaano talaga siya kalakas. Putok, nang harapin ang hindi inaasahang malakas na suntok na ito, mabilis na umatras si Arturo, ang kanyang sibat ay agad na tumawid sa kanyang harapan. Hindi tumama ang tama, at nabahira ng pagkabigla ang puso ni Hendrik Kensington. Ayon sa kanyang inaasahan, ang suntok na iyon ay mag-iiwan sa kalaban ng isang tambak ng mga buto. At maaari sana niyang hamakin ang North Sea hanggat gusto niya. Pero ngayon, tila ang kalaban ay isa ring Grandmaster. Kung hindi, wala nang paraan para maiwasan niya ang kanyang atake. Binata, napakayabang mo, pumutok. Mabangis na itinanam ni Arturo ang kanyang sibat sa lupa, dahan-daang sinimulang tanggalin ang kanyang baluti pang digma. Anong ginagawa mo? Walang pakialam na tanong ni Hendrik Kensington. Kahit medyo nagulat siya, hindi niya iyon ipinakita. Sa paningin ng mga tagalabas, kalmado siya. Pag-aalis ng baluti. Sabi ni Arturo habang hinuhubad ang kanyang baluti pang digma at tinatanggal ang kanyang pilak na helmet, at iniabot ito sa isang sundalo sa tabi niya. Kaya hindi mo masasabing mayroon akong hindi patas na kalamangan. Ngayon, wala na siyang naiwan kundi isang puting damit. Halika, sige, lumingon si Hendrik Kensington, tiningnan ang babaeng nakadamit phoenix at may pagmamataas na ipinahayag, Prinsesa, ang inyong lingkod ay walang respeto sa ranggo, didisiplinahin ko siya para sa inyo. Kung sakaling aksidente ko siyang mapatay, umaasa ako sa iyong kapatawaran. Ang kanyang mga salita ay puno ng walang hanggang kay-abangan. Hindi mahalaga, bahagyang tumango ang babaeng nakasuot ng phoenix at inilahad ang kanyang kamay, dahan-dahan lang. Ang ganitong tugon ay hindi inaasahang ikinagulat ni Hendrik Kensington. Akala niya ay magmamakaawa ito sa kanya na tumigil na, ngunit ngayon ay may bahid ng paghamak ang kanyang saloobin. Galit, nag-alab ang galit sa puso ni Hendrik Kensington. Lumingon siya pabalik, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Ang mga mata niya ay puno ng balak na pumatay. Nakamit ko ang katanyagan sa murang edad, ngayon ang araw para makita kung ano ang maya-alok ng mga iginagalang na guro ng North Sea. Habang nagsasalita siya, sumugod siya pasulong. Sa kakahuyan, nag-iwan siya ng isang madilim na imahe pagkatapos ng pangyayari. Bagamat unang bahagi ng tagsibol noon, ang mga dahon ng taglagas ay nananatili pa rin sa kagubatan, hindi pa nabubulok. Napakabilis ng paglipad ni Hendrik Kensington, dahilan para tumaas at magkalat ang mga daong ito sa ere. Sa isang iglap, ang madilim na kagubatan ay winasak ng malalakas na hangin. Isang anino, matalas na parang espada,
ang sumugod patungo kay Arturo sa gitna ng buhawi. Maingat na umatras ang mga sundalo, pinanood ang tunggalian ng may malamig na mga mata. Maglakas loob kang insultuhan ang isang Grandmaster, papatayin kita ngayon. Mahinahong ungol ni Hendrik Kensington, ang kanyang mga kamao ay kumikinang sa gininto ang liwanag, diretsong patungo kay Arturo. Lumakas palalo ang buhawi. Kahit saan ito dumaan, kahit ang lupa ay naiiwan na may malalim na hukay. Pumailang lang ang alikabok sa langit. Nagliparan ng mabilis ang buhok ni Arturo, pero wala siyang kinatatakutan. Tumawa siya ng malakas, marahas na umangat ang mga kamay niya mula sa lupa. Bam! Tunog. Mula sa ilalim ng kanyang mga paa bilang sentro, ang kagubatan ay sumabog na may mga alon ng enerhiya. Nagulat si Hendrik Kensington at dali-daling inayos ang kanyang tindig. Ngunit sa maikling sandaling iyon, sumugod si Arturo, ang kanyang palad ay tumatama. Putok. Natatarantang ipinagtanggol ni Hendrik Kensington ang sarili, ngunit tinamaan lamang siya sa balikat at napatalsik paatras. Ang mga dalisay na matang iyon ay may bahid ng sakit at kawalan ng paniniwala. Ikaw talaga. Sa madilim na kagubatan, napahawak si Hendrik Kensington sa kanyang balikat, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Nagawa ba siyang mapilit na umatras ng kalaban sa isang galaw lang? Nahiya siya. Napahiya. Lahat ng kanyang pagmamataas at dignidad ay nawasak ng sandaling iyon. Paghihiganti ang tanging boses sa puso niya. Lumingon si Hendrik Kensington upang tingnan ang tatlong babae sa likuran niya, ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Muli, tumayo siya, ang kanyang suntok ay nabasag ang isang puno ng oak, habang hawak ito gamit ang isang kamay. Sa mga kamay ni Hendrik Kensington, ang puno ng poplar, na kasing bigat ng isang sandatang may ilang gin, ay baliw na umikot. Oy, Sus Mariosep, kasabay ng isang matalim na tunog na dumadagandong sa hangin, ang halos 1 metrong diametrong puno ng poplar ay biglang lumipad palabas ng kanyang kamay, diretso kay Arturo. Pumutok, nakaharap sa puno ng poplar na mahigit 10 metro ang haba na rumaragasang papalapit sa kanya, nanigas ang mukha ni Arturo dahil sa mga nakaumbok na ugat. Ginawa niyang mga palad ang kanyang mga kamay at, sa halip na umatras, ay sumulong. Hinati niya pa nga ang puno ng alamo sa gitna. Kaluskos at pagsabog. Umalangaw-ngaw ang kagubatan kasabay ng tunog ng pagkabasag ng kahoy. Parang chainsaw ng tao si Arturo, hindi mapigilan. Ang susunod na sandali, nagpakita siya sa harap ni Hendrik Kensington. Nagtama ang mga mata. Putok. Ang pinakadirektang palitan ng suntok. Si Hendrik Kensington, na parang saranggola na naputol ang tali, ay nalipad pabalik. Malakas na tumama ang katawan niya sa isang puno ng poplar. Dahan-daang tumagilid at nabali ang punong poplar mula sa punto ng pagbangga. Ang puwersa, may isip ng isa. Bata, mayabang ka pa rin ba? Pinunasan ni Arturo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo at naglakad palapit. Isa rin siyang Grandmaster, at mas nauna siyang sumikat kaysa kay Hendrik Kensington, at mas malakas ang kanyang lakas. Kung hindi, sa mayamang talentong North Sea, paano niya makukuha ang posisyon ng Town North King at makontrol ang mga piling puwersa? Bago ang pagpapanumbalik ng kaharian, ang hari ng bayan sa Hilaga ang pinakamataas na ranggong militar sa North Sea. Mababa sa isang tao, higit sa 10,000. Tumigil ka. Nang wala pang 3 metro ang layo ng dalawa, pumailang lang si Elder Victor sa ere at tumayo sa pagitan nila. Tama na iyan. NONG Omicron, ang gabing ito ay isa lamang palabang paligsahan sa pagitan ng prinsipe at consort ng North Sea at ng hari ng bayan sa Hilaga. Pareho kayong mga Grandmaster ay mga eksperto at haligi ng North Sea. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Elder Victor, dala ang isang medicinal pill sa kanyang kamay. Ito ang pinakamahusay na healing pill mula sa Medicine King Valley. Hiniling sa akin ng prinsesa na ihatid ito kay Mr. Kensington at humingi ng paumanhin para sa labis na paggamit ng puwersa ng hari ng bayan sa Hilaga. Sundit, labis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Hendrik Kensington. Kahihiyan. Nakakahiya ito. Pero ang problema, hindi niya kayang talunin ang lalaking nasa harap niya. Mula nang maging Grandmaster siya, o marahil mula nang pumasok siya sa Bundukshu. Ito ang unang pagkakataon na naharap siya sa ganitong kawalan ng mukha at pangungutya. Hindi siya nasiyahan,
Pero wala siyang maisip na paraan palabas. Sa mundo ng martial arts, ang mga kamao ang sukdulang argumento. Maaari niyang gamitin ang kanyang sekta para pilitin ang iba. Pero tiyak na gagawin siyang katatawanan ng mundo dahil doon. Kinukutya siya, Hendrik Kensington, dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Salamat sa kabaitan ng prinsesa. Marahas na tumayo si Hendrik Kensington, inagaw ang tableta, at tinitigan si Arturo ng may puot, naliwanagan na ako. Nakatayo si Arturo na nakakuyom ang mga kamay sa likuran, ang mga mata ay puno ng paghamak. Naisip niya si Hendrik Kensington na galit na bumabalik sa kanyang vilya, itinapon ang mga mamahaling muebles na binili niya, sinasalin ang sarili ng isang baso ng maramihang mautay, umiiyak habang hinihiling sa chef na gumawa ng ilang mga espesyal na putahe, at pagkatapos, lasing, tinatawagan ang kanyang amo upang umiyak dahil sa pambubugbog sa kanya ng araw na iyon. Ngumiti ng mahina si Arturo. Ang mundo ng mga eksperto ay sadyang simple at nakakabagot. Magkikita tayong muli. Ngayon, ang kaya na lang ilunok ni Hendrik Kensington ay ang mga bali ng ngipin pababa sa kanyang tiyan. Total, siya ang unang sumuntok. Prinsesa, may mga bagay po ako sa bahay bukas, at kailangan ko na pong umalis. Lumingon siya, bahagyang yumoko, at mabilis na naglaho sa loob ng kagubatan. Ilang sandali pa, umalangaw-ngaw ang ugong ng isang sports car. Ang tunog ay lalong hangina at kalaunan ay nawala. Iyon lang ba? Iniunat ni Arturo ang kanyang braso, at agad na lumapit ang mga sundalo para tulungan siyang isuot ang kanyang baluti. Sa likod niya ay ang bundok shoe. Biglang nagsalita ang katulong, kailangan natin ang bundok shoe para labanan ang 10,000 Mountain Alliance. Prinsesa, kumatok. Mabilis na lumuhad ang babaeng nakasuot ng phoenix robe, nanginginig ang boses. Humiga siya nang nakadapa sa paanan ng katulong, idinidiin ang kanyang ulo sa lupa. Wala kang kinalaman dyan, bumangon ka na. Nagsalita ang katulong na parang nag-uutos sa mundo, pagkatapos ay dumiretso sa Town North King, hawakan ang iyong mga sundalo, at panoorin ang kilos ng Ghost Valley. Naiintindihan ko. Naikuyom ni Arturo ang kanyang mga kamao at tumugon sa malalim na boses. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1040 paniniwala ang madilim na gabi ay walang hanggan, at ang panganib ay nagbabakasyon sa lahat ng dako. Hating gabi, lungsod ng Gonzales. Naupo si Julius Reed sa sofa, nakatitig sa orasan sa dingding. Parang medyo na-distract siya. Nakaupo si Aaron Jackson sa tapat niya. Hindi pa nakakabawi si Aaron Jackson mula sa pagkalason at medyo nanghihina na siya. Sa sandaling iyon, namumutla ang mukha niya habang nakasandal siya sa sofa, kumuha ng isang bote ng Coke, at ininom ito. Dighay. Sarap na sarap siya sa pagdighay pagkatapos maubos ang malamig na soft drink. Boss, isa kang master, kaya mong hindi matulog ng isang araw at isang gabi at maging maayos ka. Pero ako, ang empleyado mo, ay hindi pa rin maalis sa isip ko ang pagkalason, mamamatay ako kung ipagpapatuloy ko pa ito. Inilapag ni Aaron Jackson ang Coke sa coffee table at sinulyapan ang Rolex na nasa pulso niya. 24:00 na noon. Inaantok. Hindi niya maiwasang humikab. Pag-usapan pa natin iyan gamit ang sulat noong nakaraan. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang baba, napalunok sa malalim na pag-iisip. Kailangan muna nating pag-usapan ang dahilan, saka ang wakas. NONGO, si Omicron. Hindi ako mapapanatag kung hindi natin ito lilinuin. Bago niya pinatay si Shirley, nakatanggap muna siya ng lubos na lihim na impormasyon. Ang liham mula kay Aaron Jackson ay ibinigay sa kanya ni Devlin. Madalas sabihin na ang mga salita ng isang taong naghihingalo ay mabait. Hindi niya maisasantabi ang posibilidad na si Shirley, na nahaharap sa kamatayan, ay naghagis ng smoke bomb para lituhin si Julius Reed. Pero malaki ang posibilidad na totoo ang mga sinabi niya. Dahil alam niya ang tungkol kay Devlin, at maging ang tungkol sa liham na ito, malamang nakita niya ang pinakasekretong impormasyon tungkol kay Deep Cold. Kung hindi, paano malalaman ng isang East Asian Ninja Master ang mga bagay na ito? Isang sulat. Nang marinig ni Aaron Jackson ang tungkol sa liham, bigla niyang naramdaman na medyo sumakit ang ulo niya. Pero kahit na ganoon, yumuko pa rin siya at nagtanong, Boss, medyo magulo ang pakiramdam ko rito,
hindi ko ito masabi ng malinaw sa maikling panahon. 4 na taon na ang lumipas mula noong mga pangyayari, at ang liham ay matagal nang sinunog. Hindi ito sineryoso ni Aaron Jackson. Total, ang buong atensyon niya ay kay Julius Reed. Parang isang tawag sa telepono. Isang tawag sa telepono mula sa maraming taon na ang nakalipas, na walang recording, sino ang makakaalala ng malinaw? Hindi. Kailangan nating ayusin ito ng malinaw, napakahalaga ng bagay na ito. Kumuha si Julius Reed ng kwaderno mula sa likuran niya at isang panulat din. Lalong naging magulo ang sitwasyon. Kung hindi niya malalaman ang motibo ni Devlin noon, lahat ng gagawin niya pagkatapos ay magmumukhang walang katiyakan. Kailangang tiyakin ang layunin ng mga taong nagpadala sa kanya sa Gonzales City 4 na taon na ang nakalilipas. Kung hindi, isa na lamang siyang payon na nasa awa ng iba ngayon. Sa loob ng libu-libong taon, siya ang naglalaro ng chess. Hindi magiging exception ang pagkakataong ito. 4 na taon na ang nakalilipas, nagnenegosyo ako sa Westlake, kumunot ang noo ni Aaron Jackson at nagsimulang mag-alala, noon, sa ilalim ng patnubay ng aking amo, mula sa pagiging isang palaboy sa kalye ay naging isang mayamang mangangalakal sa lugar na iyon. Marami akong empleyado, at mga ari-arian na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Noon, si Aaron Jackson ay nasa matinding kagipitan, sinaktan ng isang taksil na tao. Kinuha ang kanyang mga ari-arian, at ang kanyang asawa, kasama ang mangingibig nito, ay tinangka siyang ay pakulong. Mabuti na lang at maraming kaibigan si Aaron Jackson. Nang siya ay nasa mahirap na panahon, ang ilan sa kanila ay tumulong, na siyang nagligtas sa kanya mula sa bilangguan. Pero ang kumpanya at lahat ng ari-arian niya ay kinuha ng asong iyon at asong babae. At nagsaayos sila ng isang grupo ng mga kabataan na sundan siya araw-araw, na siyang dahilan kung bakit siya namamaalamos sa mga lansangan. Kung lalaban siya kahit kaunti, bubugbugin nila siya. Nagkataong napadaan si Julius Reed sa lugar na iyon nang makita niya si Aaron Jackson na binubugbog ng isang tao. Kahit muntik na siyang mabugbog hanggang mamatay, ang lalaking tinamaan ay hindi umungol mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kuryusidad, itinaboy ni Julius Reed ang mga tulisan at iniligtas si Aaron Jackson. Gusto lang niyang marinig ang kwento niya. Isa iyon sa mga libangan ni Julius Reed. Ang mabuhay ng walang hanggan ay maaaring maging labis na nakakabagot. Paminsan-minsan, nakakaintriga ang pakikinig sa isang karaniwang tao na nagkukwento ng kanilang karanasan. Ang puso ng tao ang pinakakawili-wili sa lahat, at ang kalikasan ng tao ang pinakamapangit. Nang panahong iyon, dala ang pasasalamat na nailigtas, ikinwento ni Aaron Jackson ang kanyang karanasan. Nag-iwan si Julius Reed sa kanya ng 1 bilyong yuan, dahil sa pangangatwiran na kahit pangkaraniwan lang ang kwento, gusto niyang makitang baguhin ng pangunahing tauhan ang kanyang kapalaran. Kaya, kumuha si Aaron Jackson ng 100 milyon at inilaan ang kanyang sarili sa negosyo. Sa loob ng kalahating taon, napilitan niyang tumalon ang kasuklam-suklam na mag-asawang iyon mula sa isang gusali, na siyang nagpakamatay. Mula noon, iniwasan na ni Aaron Jackson ang mga babae. Si Jennifer Lopez, noong panahong iyon, ay talagang. Ito ay pagnanasa ng laman, hindi ng puso. Kalaunan, lumaki ng lumaki ang negosyo ni Aaron Jackson, at naging isang kilalang negosyante sa Westlake. Dahil sa mga koneksyon niya sa mundo ng mga patay at sa mga lehitimong grupo, binigyan siya ng palayaw na white impermanence. Pagkalipas ng 3 taon, nakatanggap si Aaron Jackson ng isang liham. Itinabi niya ang lahat at pumunta sa lungsod ng Gonzales. Lahat ng iyon ay para mabayaran ang utang na loob. Hindi ko masyadong matandaan, pero ang sulat ay dinala sa opisina ko ng sekretarya ko. Walang nakakita kung sino ang naghatid, kahit ang mga nakabantay, paggunita niya, habang patuloy na tumatango. Malabo kong natatandaan ang mga unang salita ay, bumagsak ang dragon, dumating ang isang phoenix. Ang araw at gabi ay nababaligtad, lahat ng nilalang ay nawawala sa isang kaguluhan. Nabaligtad ba ang araw at gabi? Biglang tumayo si Julius Reed, naglakad papunta sa bintana, at inulit sa sarili, bumagsak ang dragon. Ang phoenix, na siyang phoenix. At ang araw at gabi ay nabaligtad, araw at gabi ay nabaligtad. Mariin na nakakunot ang kanyang mga kilay. Hall ng Thunder Peak.
Ang sagisag ng Thunder Peak Hall ay tunay ngang sagisag ng araw at gabi na nakataob. Si Devlin, na nagmula sa Seven Clouds Academy, ay lumipat kalaunan sa Thunder Peak Hall upang maging ang pinakamahuhusay na katulong ni Granny Zaihua. Mukhang si Devlin nga ang nagpadala ng sulat, walang duda. May iba pa ba? Lumingon si Julius Reed, walang pakialam na nagtanong, subukang alalahanin ng detalyado. Nabanggit sa iba pa ang bigla mong pagka-amnesia, isang grupo na gustong pumatay sa iyo. Pinapunta nila ako sa Gonzales City para siguraduhin ang kaligtasan mo, at para balang araw, maaalala mo ang lahat, sabi ni Aaron Jackson pagkatapos mag-isip, habang nakahawak sa kanyang ulo gamit ang dalawang kamay. Boss, 4 na taon na ang nakalipas, hindi ko na talaga matandaan ang mga detalye. Pero iyan ang buod nito, nagtapos ito sa burn after reading. Ang lagda ay si Jorvik Reed, at isinulat ito sa unang panauhan. Jorvik Reed. Mabilis na lumapit si Julius Reed at hinawakan sa kwelyo si Aaron Jackson, sigurado ka ba, si Jorvik Reed iyon? Positibo. Selyado ang sulat, siniyasat kong mabuti, at tiyak na hindi pa ito nabubuksan, matatag na tumanggo si Aaron Jackson. Ang pangalang nakapirma ay Jorvik Reed. Kung ganoon, bakit mo nalaman na ako iyon? Bumilis ang tibok ng puso ni Julius Reed. Jorvik Reed. Iyon ang alias na pinili niya para sa kanyang sarili. Dahil nasa kanyang kamay ang kawalang hanggan, sumulat siya ng ilang tula at panitikan, at nagpinta ng ilang sikat na pyesa para sa libangan. Lahat ay pumirma gamit ang pangalang Jorvik Reed. Pero sikreto iyon na walang nakakaalam. Ito ay isang sikretong nakatago sa kaibuturan ng puso ni Julius Reed. Ang pinuno ng 10,000 Mountain Alliance ay dapat na dakilain higit sa lahat. Dapat nababalutan ng solemneng kadakilaan. Ngunit hindi niya iyon ikinatuwa. Ang pangalang Jorvik Reed ay ganap na angkop sa kanyang pagnanais na gumala sa mundo ng mga mortal. Isang napakasikreto, kahit ang 4 na katulong sa tabi niya ay walang kaalam-alam sa pagkakaroon nito. Imposibleng malaman din ni Devlin. Mas kaunti ang alam ng mga miyembro ng Seven Clouds Academy tungkol sa kanya kumpara sa mga miyembro ng 10,000 Mountain Alliance. Paano mo nalaman na ako si Jorvik Reed? Mataman na tinitigan ni Julius Reed ang mga mata ni Aaron Jackson. Nagulat sa titig nito, kumurap si Aaron Jackson at nagpaliwanag, sabi sa sulat, noong panahong nasa pinakamalungkot na sitwasyon ako, tinulungan mo ako at ngayon na ang oras para suklian ang pabor na iyon. Boss, noong iniwan mo sa akin ang card na iyan at sinabi mo sa akin ang PIN, nawala ka. Paano ko nalaman ang pangalan mo? Sabi niya nang may pagtataka, hindi matutunton ang anumang personal na impormasyon na nasa bank card na yan. Nang makarating ako sa Gonzales City ko lang nalaman na Julius Reed pala ang pangalan mo. Talaga, pakiramdam ni Julius Reed ay parang tinamaan siya ng kidlat. Talaga, same time na tumanggaw si Aaron Jackson. Isang mapangahas na ideya ang pumasok sa isipan ni Julius Reed. Posible kayang siya mismo ang sumulat ng liham at inutusan si Devlin na ihatid ito kay Aaron Jackson. Kung hindi, paano lumitaw ang pangalang Jorvik Reed dito? Matulog ka na, kailangan ko ng kaunting oras para mapag-isa, sabi ni Julius Reed, sabay kaway ng kamay at marahang kinurot ang tulay ng kanyang ilong. P.S. Gumagawa na ng gout, sobrang hirap, nagsusulat hanggang halos 3:00 ng madaling araw. Hindi ko na kayang manatiling gising pa. Magandang gabi.